Na-reincarnate siya sa ibang mundo kung saan ang talino mula sa unang buhay ay nadala niya at naging isa sa pinakamahusay at kinilala ng lahat ang kanyang talento. Siya na may dalisay na husay sa mga kasanayan sa programming si Tsubasa Kurata ay palaging nabighani sa mundo ng mga robot at AI. Lumaki ang batang prodigy bilang isa sa pinakamahusay na action figure programmer ng Tokyo. Isang gabi nang aalis na siya sa trabaho nakita ni Kurata ang kanyang mga empleyado na nagrereklamo tungkol sa isang partikular na proyekto na wala silang oras upang tapusin. Ayon sa karaniwang mga kalkulasyon ng tao ang proyekto ay tatagal ng isang average na programmer ng maraming oras upang gawin at sila ay sarado na. Pinapanatili ni Kurata ang kanyang signature smile at hinihimok ang kanyang mga tao na iwanan ang mga bagay sa kanyang mga kamay. Sa sandaling iyon bumalik si Kurata sa kanyang mesa at kinokode ang buong bagay. Nagagawa niyang tapusin ang trabaho sa oras at nailigtas ang kanyang mga kasamahan sa kanilang paglilibang. Ang kanyang mga kasamahan ay walang iba kundi ang nagpapasalamat sa kanyang tulong. Sa kanyang pag-uwi Kurata branches sa kanyang lokal na convenience store upang makakuha ng ilang bagong mga action figure at anime. Nakalulungkot sa kanyang pag-uwi na aksidente siya sa kalsada na kumitil sa kanyang buhay. Hindi nagtagal para sa mga tao na magtipon at magluksa sa pagpanaw ng mga pinakadakilang programmer na nakita ng Tokyo. Ilang buwan pagkatapos ng kanyang kamatayan muling isinilang si Kurata sa ibang mundo bilang Ernest T. Chevalier kung saan umiiral ang mahika at mga supernatural na bagay tulad ng mga demonyo. Ngayon si Ernest ay isang matalinong batang lalaki na may katulad na mga katangian at kaalaman bilang Kurata. Isang gabi pabalik sa kanilang kaharian sina Ernest, ang kanyang ina na si Celestina at ang kanyang lolo ay inatake ng isang grupo ng mga makamandag na higanting lamok. Habang pinag-uusapan ang mga bagay-bagay sa kanyang ina lumabas ang lolo ni Ernest sa karwahe upang tingnan kung ano ang nangyayari. Natagpuan niya ang mga surot na kumakain sa kanilang mga kabayo at sinunggaban sila. Sinubukan ng mga surot na tumakas ngunit naabutan sila ng lolo ni Ernest at pinagbuksan sila ng laslas. Iniwan din ng nanay ni Ernest na si Celestina si Ernest sa karwahe. Kapag hindi sila nakatingin binuhat ng higanting surot ang mabigat na karwahe na nasa loob pa rin ni Ernest. Walang magawa sina Lolo at Celestina habang nananalangin sila para sa kaligtasan ng kanilang anak. Nang malapit na silang mawalan ng pag-asa isang silhouette knight ang dumating sa eksena at inalis ang bug na iniligtas si Ernest sa proseso. Tinitigan ni Ernest ang robot na dumating upang tulungan siya at nagulat siya sa kung gaano ito kapareho sa mga nasa dati niyang mundo. Ang Silhouette Knight na isang robot na hinimok ng tao na may sukat at lakas na tumutugma sa sukat ng bug ay nakikipaglaban ng patas sa robot at inilalagay ito sa ilang mga tactical na galaw. Ang tanging magagawa ni Ernest sa oras na iyon ay panoorin ang hindi kapani-paniwalang robot na tinatanggal ang bug sa harap mismo ng kanyang mga mata. Ilang sandali matapos alisin ang surot bumaba mula sa sabungan ang piloto ng robot na si Matthias para bumati. Si Ernest ay nagmamadaling lumapit sa higanting makina at niyakap ito. Ipinaliwanag ni Matthias ang kanyang trabaho sa kanya. Si Matthias at ang ilan pang Select Knights aka the Night Runners ay kilala sa pagsasagawa ng mahihirap na misyon na tulad nito upang iligtas ang kaharian ng Frem Avila. Taon 1268 at ginawa ni Ernest ang kanyang misyon sa buhay na maging isang Silhouette Knight sa isang paraan o sa iba pa. Ipinanganak na may superior na talino kinuha ni Ernest ang kanyang sarili na pag-aralan at Hussein ang kanyang mga kakayahan sa mahika sa lungsod ng Akademya ng Layala malapit sa kabisera ng Cancun. Sa loob ng 3 taon pinag-aralan ni Ernest ang buong basic ng magic at mana mula simula hanggang matapos. Sa kanyang paglilibang manunood siya ng Silhouette Knights at matutunan ang kanilang pag-encode. Lumipas ang 3 taon at naging sapat na ang edad ni Ernest para magkaroon ng wand at spells. Isang gabi iniligtas ni Ernest o Ernie ang isang batang babae mula sa pagkahulog sa bubong. Hangang-hanga ang dalaga na pinangalan ng Adi sa pagiging cute at cuddly ng kanyang tagapagligtas na si Ernie. Ang kanyang kaibigan si Arkhyde aka Archie ay dumaan upang suriin siya at pasalamatan si Ernie sa pagligtas sa kanya. Matapos makita kung ano ang maaaring gawin ni Ernie hiniling ng magkakaibigan kay Ernie na ituro sa kanila ang mga trick sa magic. Noong una ay tumanggi si Ernie ngunit pagkatapos ay pumayag na tulungan sila pagkatapos ng maraming panghihikayat.
Nang maglaon sumali si Ernie at ang kanyang mga tao sa akademya ng Night Runner upang matutunan ang mga tali sa pagiging isang Silhouette Knight. Sa kanyang unang klase naging maangas si Ernie at hiniling sa kanyang guro na payagan siyang pumasok sa mga klase sa middle school. Siyempre tumanggi ang guro na gawin niya ang ganoong bagay. Ayon sa kanya si Ernie ay walang malawak na pangunawa sa mga pangunahing kaalaman at kulang din sa taas na kailangan para maging Silhouette Knight. Pagkatapos ng klase sa araw na iyon habang nakikipag-hangout kasama ang kanyang mga kaibigan nakakuha si Ernie ng magandang ideya na matutunan ang lahat ng mga pangunahing kaalaman sa lalong madaling panahon upang mabilis siyang maging Silhouette Knight. Habang binibigkas niya ang kanyang mga plano sa kanyang mga tao dumaan ang tatlong bully na may dalang martilyo ng maliit na lalaki. Hinahabol ng dude ngunit napakabagal upang maabutin sila. Huminto si Ernie at tinanong siya kung bakit kailangan niya ng martilyo. Sinabi sa kanya ng dude na ginagamit niya ang martilyo upang gumawa ng mga bahaging metal para sa katawan ng robot. Pinahahalagahan ni Ernie ang kanyang trabaho at ginagamit ang kanyang mahika para makuha ang martilyo. Upang ibalik ang pabor dinala ng martilyo si Ernie at ang kanyang mga kaibigan sa pagawaan ng kanyang ama para sa paglilibot sa lugar. Doon nakuha ni Ernie ang ideya na baguhin ang kanyang magic wand upang maging katulad ng isang baril. Natural tinututulan ito ni Addie at Archie ngunit nasa isip na ni Ernie na baguhin ang kanyang baril. Tinanong niya ang martilyo dude tungkol dito at pumayag siyang tulungan siya. Pagkalipas ng ilang araw nag-organisa ang mga guro ng klase ni Ernie ng isang maliit na demonstrasyon kung saan dumarating ang mga mag-aaral at subukan ang mga spelling na natutunan nila sa ngayon. Sa lugar ng pagsusulit nakiusap si Ernie sa guro na payagan siyang pumasok sa middle school class. Pagod sa kanyang pagyap ipinangako ng guro na ipapasa siya sa kondisyon na gagawa siya ng isang high-profile na magic spell upang sirain ang mga target. Ngumiti si Ernie inilabas ang kanyang wand na binago ng baril at binali ang lahat ng 5 target. Lahat ay nagulat sa kahangahangang pagpapakita ng kasanayan. Sa kalaunan si Ernie ay na-promote sa middle school at nagsimulang dumalo sa mga klase kasama nila. Makalipas ang 3 taon 12 na si Ernie. Sa isang nakamamatay na araw sumilip siya sa isang malaking gusali upang tingnan ang ilang mga sariwang batch ng Silhouette Knights na ginawa. Doon nagreklamo si Ernie sa kaibigan kung ilang taon na ang mga disenyo ng Knight. Maya-maya lang ay huminto ang mga kaibigan ni Ernie at tinawag siya para sumama sa kanila. Sa puntong iyon ang mga Night Runner ay sumakay sa ilang Silhouette Knight at ini-escort ang mga estudyante sa isang mapanganib na kagubatan para sa kanilang field trip. Pagsapit ng gabi kumakain ng masarap na hapunan si Ernie at ang kanyang mga kaibigan sa kanilang kampo. Dumating ang nakatatandang kapatid na babae ni Addie upang suriin ang kanyang nakababatang kapatid na babae. Nang malaman niyang kaibigan ng kapatid niya si Ernie pinuri niya ito at pinasalamatan sa pagiging mabuting kaibigan niya sa kapatid. Nang maglaon iniwan niya ang maliliit na bata upang ipagpatuloy ang kanilang talakayan. Pagkatapos ng ilang maliliit na pag-uusap lumabas si Ernie sa kampo para tingnan ang mga Silhouette Knight. Isa sa mga senior Night Runner si Edgar ay naglalakad patungo kay Ernie at nagpapaliwanag ng ilang bagay tungkol sa Silhouette Knight na nasa harapan niya. Ilang sandali pa pinayagan niya si Ernie na tingnan ang makina. Masayang ginawa ito ni Ernie at nakakuha ng hands-on na karanasan sa robot. Ilang sandali pa may ilang demonyong halimaw na lumapit sa kanilang kampo. Sa kabutihang palad mabilis silang nababaliw ng mga scout kaya may sapat silang oras para makapasok sa kanilang mga kabalyero at ihanda ang mga estudyante para sa paglikas. Matapos may sakay ang lahat ng mga estudyante sa karwahe sina Edgar Diet at ilang iba pang piling kabalyero ay nakipag-away sa mga hayop. Tinutulungan ni Addie at Archie ang kanilang nakatatandang kapatid na babae na pabagsakin ang ilang halimaw. Sa hindi kalayuan isang behemoth ang dumating at nagbabanta sa kabisera. Tinukoy ng isa sa mga Night Runner mula sa kaharian ang behemoth at ipinadala ang impormasyon sa kanyang mga superior. Gayunpaman ang mga nakatataas na tila may masamang plano ay hinimok siya na tumakbo sa kabisera upang ipaalam sa iba. Pagkaalis niya inihanda ng mga nakatataas ang kanilang mga sarili upang labanan ang behemoth. Lahat sila ay nababagay sa kanilang Silhouette Knights at nagpaputok sa behemoth. Ang behemoth na ang buong katawan ay binubuo ng napakatigas na baluti humaharang sa kanilang mga pag-atake at karera patungo sa lungsod. Hindi nagtagal bago ito dumaan sa mga Night Runner at bomb ute sa pader ng lungsod.
Pansamantala huminto sandali ang mga mag-aaral upang tasahin ang pinsalang ginawa sa kanilang kampo at posibleng sinuman. Kinikilala nila ang ilang mga nasugatan at dinala sila sa ligtas na mga stretcher. Niyakap ng nakatatandang kapatid ni Addie si Ernie dahil sa pagtulong sa kanya na ilabas ang mga demonyong hayop. Si Ernie naman ay patuloy na nagtataka tungkol sa elepante sa silid. Sa palagay niya ay napakarami lamang ng kawen para umatake sila sa isang direksyon. Hindi yun ang kanilang karaniwang pattern. Pinaghihinalaan niya na maaaring sila ay tumatakbo mula sa isang bagay o isang tao. Hindi niya lang alam kung ano. Sa sandaling iyon dumating sa kabisera at ipaalam sa mga general ang behemoth. Habang sinusubukan nilang bumalangkas ng plano para ilabas ang behemoth, binanggit ng isa sa kanila ang mga estudyante sa Cloquet Forest na kumukuha ng pagsusulit. Inilalagay nito ang mga general sa kanilang mga daliri habang nagmamadali sila upang protektahan ang mga estudyante. Sa loob ng ilang minuto nahanap ng behemoth ang hideout ng mga estudyante at inatake ito. Sina Healthy Edgar at ang iba pang mga Night Runners ay nagsusuot at binibili ang oras ng mga estudyante para makatakas sa behemoth. Habang ang iba ay tumatakbo para sa mahal na buhay, si Ernie ay tumayo upang malaman ang ilang bagay tungkol sa kaaway. Si Diet na isa sa mga Night Runner at ang kanyang kaibigan ay sumulong at sumugod sa bibig ng behemoth. Sa kabila ng pagbabala ng kanilang pinuno na si Edgar. Nakalulungkot para sa kanila, sinisira ng behemoth ang kaibigan ni Diet. Nang makita ito, tumakbo si Diet para dito. Karera niya para sa makakapal na halaman na umiiyak para sa kanyang buhay. Nakita siya ni Ernie at hinabol siya. Pagkatapos ay nakita niya ang silhouette night ni Diet pababa at palabas kasama si Diet na umiiyak sa loob nito. Nang hindi nag-iisip, binuksan ni Ernie ang hatch at inagaw ang silhouette night mula sa duwag. Pagkatapos umupo siya sa sabungan at sinusubukang i-pilot ito. Muli siya ay masyadong maikli upang maabot ang mga kontrol. Medyo naasar ito kay Ernie kaya nagpa siyang sumubok ng kung ano-ano. Ginagamit niya ang kanyang mana para kontrolin ang silhouette night at ibalik ito sa buhay. Nakakagulat, ito ay gumagana at sa lalong madaling panahon ang silhouette night ay bumalik sa kanyang mga paa. Pinalakas ni Ernie ang kapangyarihan para maabot ang kabalyero at tumakbo patungo sa behemoth sa kamangha-manghang bilis. Bumalik sa larangan ng digmaan si Edgar at ang kanyang koponan ay kumuha ng napakalakas na apoy mula sa behemoth dahil hindi ito bumibitaw anumang oras sa lalong madaling panahon. Sa kabutihang palad para sa kanila, nagpakita ang robot ni Diet at sumali sa laban. Ang behemoth ay nagtatanggol sa sarili, ngunit si Ernie ay patuloy na umaatake at sinusubukan ang iba't ibang mga pattern ng pag-atake na inaalok ng silhouette night. Pagkatapos ng maikling pagsasanay, naisip ito ni Ernie malamang ang halimaw ay gumagamit ng magic enhancement upang suportahan ang malaking frame nito. Ngayon ang kailangan lang niyang gawin ay tamaan ang behemoth kung saan ito pinakamasakit at sana ibagsak ito. Sinubukan niyang tingnan ang mga mata, ngunit ipinikit ito ng behemoth bago makarating doon si Ernie. Hindi nito napigilan si Ernie habang patuloy siyang naghahanap ng paraan para mapabagsak ang behemoth. Di nagtagal, ang iba pang mga kabalyero ay sumama sa kanila sa larangan ng digmaan kasama ang kanilang mga kilalang bunker ng kumpol. Ginagamit nila ang mga cluster bunker sa lahat ng apat na paa ng behemoth. Gayunpaman, tumanggi itong bumaba. Ibinabalik ng behemoth ang mga pag-atake at sinisira pa ang ilan sa mga robot sa proseso. Naasar si Ernie at kinasuhan ang behemoth na may layuning pumatay. Sa daan ang kanyang silhouette na tagapag-alaga ay nagsimulang masira mula sa pagkapagod. Huminto ng kaunti si Ernie at hinikayat si Diet na kunin ang manibela habang may sinusubukan siyang iba. Sa pagkakataong ito, lumabas siya sa night at gumamit ng air bullet magic attack para gumawa ng mga sonic boom na pumipigil sa behemoth sa kanyang mga track. Nang makalapit na ang behemoth, binigyan ni Ernie ng go-ahead si Diet na tumalon pabalik at bitawan ang mga electric field ng kabalyero. Sinundan ni Diet ang pangunguna ni Ernie at nagulat ang behemoth sa limot. Dahil nakamulat ang mga mata nito, napunta ang kuryente sa utak nito at nag-short circuit. Ang behemoth ay namatay sa ilang sandali at si Edgar ay nakalapit sa silhouette night ni Diet. Sa pag-aakalang patay na si Diet, si Edgar at ang kanyang mga tao ay nagbigay galang. Gayunpaman, nakuha nila ang pagkabigla ng kanilang buhay nang dumating si Ernie kasama si Diet. Nag-hi si Ernie at binalikan ang iba pa niyang mga kaibigan na mas masaya sa pagbabalik sa kanya.
Hindi nagtagal nakarating sa hari ang salita ng katapangan ni Ernie. Ito ay humanga sa kanya ng husto kaya't hiniling niyang makipagkita sa 12 taong gulang na batang lalaki na nagpabagsak sa isang dibisyong antas ng demonyong hayop na parang isang behemoth. Nang maglaon sa araw ding iyon nakipagkita si Ernie at ang kanyang lolo sa kanyang kamahalan. Ipinahayag ng hari ang kanyang kaligayahan sa pagkakaroon ng isang tunay na kababalaghan sa buhay. Una pinasasalamatan niya si Ernie sa kanyang kontribusyon sa pagpapabagsak sa Division Class Beast. Pagkatapos upang mabayaran siya sa kanyang pagsusumikap hiniling ng hari sa kanya na pangalanan ang anumang nais niyang makuha upang magawa niya ito para sa kanya. Medyo nag-isip si Ernie tungkol dito at sinabi sa hari na gusto niyang malaman kung paano gumawa ng ether reactor na siyang puso ng bawat Silhouette Knight at isa ring trade secret ng kaharian ng Friendville. Natural ang mga nasasakupan ng hari ay nagpoprotesta laban dito ngunit muli ay tinanong ng hari si Ernie kung ano ang nais niyang gawin sa naturang mahalagang kaalaman. Lalo pang napahanga ni Ernie ang hari nang sabihin niya sa buong korte na nais niyang baguhin ang Silhouette Knights at pagandahin sila. Nagpa siya ang hari na bigyan ng isang shot si Ernie. Pumayag siya sa hiling ni Ernie at binigyan siya ng akses sa lihim na kaalaman sa kondisyon na muling likhain ni Ernie ang katawan ng sinumang Silhouette Knight. Isang piraso ng cake para kay Ernie habang pinasasalamatan niya ang hari para sa pagkakataon at umalis. Kinabukasan ng ama ni Adi si Ak of the Marquis of Saladi ay ipinatawag ang kanyang mga anak na babae pabalik sa kanyang bahay upang makita sila. Doon hindi direktang hinihiling niya sa kanila na maging mga especially iya para sa kanya at iulat muna sa kanya ang pag-unlad ni Ernie. Si Adi at ang kanyang nakatatandang kapatid na babae ay walang pagtutol doon dahil wala silang naamoy na masamang nangyayari. Sa sandaling iyon tinaasa nina Ernie at David ang nangungunang mechanical engineer ang pagkasira ng Silhouette Knight ni Diet. Habang nagrereklamo siya tungkol sa kakilakilabot na hugis ng kabalyero huminto si Ernie upang humanga sa kagandahan ng mga nasira. Mabilis na sumugod si Hammerdude kanina para kunin siya para hindi niya inisin si David. Gayunpaman si David na tila naging interesado sa sasabihin ni Ernie ay tumawag sa kanya pabalik upang makinig sa lahat ng kanyang sasabihin. Si David ay gumugol ng susunod na oras o higit pa sa pakikinig sa mga walang katotohanang ideya na nasa isip ni Ernie. Ayon sa teorya ni Ernie matutulungan niya si David na lumikha ng isang kabalyero na hahalili sa iba pang umiiral na mga kabalyero. Nagpa siya si David na subukan siya. Hindi nagtagal ipinakilala ni Ernie si David at ang buong workshop sa Crystal Fiber. Matapos ipaliwanag ang lahat ng dapat malaman tungkol sa hibla ipinakita ito ni Ernie sa kanila. Humanga si David dito kaya pinayagan niya si Ernie na makatrabaho sila. Hindi nagtagal dumating sina Edgar at Helvy upang suriin ang kanilang mga kabalyero. Nadatnan nila si Ernie doon na nakikipag-usap at nagpapaliwanag ng kanyang nakakabaliw na interesanteng mga ideya sa grupo. Matapos malagpasan ang Crystal Fiber lumipat si Ernie sa susunod na antas at itinayo ang ideya na gumawa ng 2 pang arma sa bawat Silhouette Knight. Si David at ang iba ay nagreklamo tungkol sa pagiging sobra para sa piloto ngunit ipinaliwanag ni Ernie ang pagiging simple ng mga armas. Ang mga braso ay hindi magiging stress sa piloto kung ang gagawin lang nito ay hawakan ang wand at kukunan ito ng mga magic beam. Si David ay asar sa una ngunit pagkatapos ay muli siya ay sobrang interesado sa kakaibang bagong batang ito. Pagkatapos ng trabaho sa araw na iyon nakipagkita sina Adi at Archie kay Ernie at nakiusap sa kanya na dalhin sila sa susunod na pupunta siya sa isang mahalagang misyon. Natural pumayag si Ernie dyan. Nang sumunod na araw kumuha si Ernie ng pahintulot mula sa punong guro na bigyan siya ng kaunting oras at lakas ng tao para makumplito ang kanyang Silhouette Knight. Pinagkalooban siya ng punong guro at bumalik si Ernie sa trabaho. Sa pagkakataong ito inihahatid niya ang lahat ng kanyang mga ideya sa lote at bumaba para magtrabaho sa mechanics. Si Ernie at ang kanyang mga empleyado ay nagtatrabaho sa buong araw na iyon at gumagawa ng mga prototype upang magkasya kahit na ang pinakamaliit na Night Runner na mayroon. Nang maglaon sa araw na iyon sinubukan nina Edgar Diet at ilang iba pa ang mga prototype at naglaro pa sila ng tag sa kanila. Kapag tapos na sila sa mga pangunahing modelo hiniling nina David at Ernie kay Helvy na subukan sila. Gumalaw ng kaunti si Helvy kasama ang robot at pagkatapos ay bumaba upang iulat ang mga kakulangan at pagpapahusay sa mga inhinyero.
Hinihimok siya ni Ernie na bumalik sa Night at subukan ang bagong sistema ng pag-target na na-install nila doon. Bagamat nangangailangan pa rin ng maraming trabaho ang katumpakan, gumagana ng maayos ang sistema ng pag-target. Si Diet na tila nawala sa kanyang takot ay mas masaya kaysa kailanman na sa wakas ay makakita ng ilang mga pagpapabuti sa Silhouette Knights. Para masubukan pa ang mga bagong Knight, inayos nina David at Ernie ang isang simpleng spar sa pagitan nina Edgar na nasa lumang kabalyero laban kay Helvy na nasa bago at pinahusay na Silhouette Knight. Nagsisimula ang spar sa magkabilang panig na naghahadjust ng suntok at laser beam sa isa't isa. Matapos makatanggap ng sapat na mga hit, si Edgar ay sumugod patungo kay Helvy at itinulak siya pababa. Gumagamit si Helvy ng ilang uri ng martial arts technique para hilahin si Edgar sa lupa. Habang bubuksan na niya ang robot, naubusan siya ng mana at natalo ang buong laban. Noong gabing iyon, nag-inuman ang lahat para ipagdiwang ang tagumpay ng proyekto sa ngayon. Habang iniisip ng lahat na sa wakas ay nasa dulo na sila ng proyekto, sinabi ni Ernie sa kanila na nagsisimula pa lang siya. Sa panahon ng pagdiriwang, isang kaina-hinalang tao ang lumabas sa silid at iniulat ang kanyang mga natuklasan sa isang kakaibang babae na umiinom sa isang hiwalay na silid kasama ang isang grupo ng mga lalaki. Lumalabas na hindi lahat ay masaya sa tagumpay ni Ernie. Kinabukasan, bumalik si Ernie at ang kanyang grupo ng masayang mga inhinyero sa drawing board upang harapin ang kanilang pinakamahalagang problema. Lumalabas na ang kanilang bagong Silhouette Knight ay nakakaubos ng labis na mana sa maikling panahon. Kaya para ayusin ito, nagpasya silang baguhin ang form para ma-accommodate ang kaunting mana discharge sa isang pagkakataon. Habang sila ay nasa ito, sinubukan ni Ernie at ng kanyang mga kaibigan ang mas maliit na laki ng mga prototype na ginawa nila sa gilid. Sinusubukan nila ang tampok na chain, ang mga tampok ng arrow at ilan pang espesyal na tampok na idinagdag ni Ernie sa prototype. Pagkatapos, bumalik sila sa pangunahing gusali upang tingnan ang bagong disenyo para sa Silhouette Knight. Medyo nadismaya si Ernie at ang kanyang mga kasama sa laki ng Night Runner. May mga bagay pa rin na kailangang ayusin. Bumalik si Ernie sa klase at muling pinag-isipan ang kanyang disenyo sa iba pang mga kabalyero habang sinusubukang malaman ang pinakamahusay na paraan upang baguhin ang kanyang sarili. Sa kalaunan, itinuturing niyang kumpleto ang Telestale Knight. Yung iba naman, kailangan lang niyang maging seryoso sa kanila. Pagkatapos ng paaralan, bumalik siya sa engineer kasama ang kanyang lolo. Doon tinatalakay nila ang ilan pang mga bagay na dapat nilang alalahanin, tulad ng kung ano ang magiging reaksyon ng lab kapag nalaman nilang ang bago at pinahusay na disenyo ay binuo ng isang batang lalaki na may malawak na kaalaman. Sa hindi kalayuan, sina Addie at Archie ay nag-iisip na sabihin sa kanilang ama ang tungkol sa pag-unlad ni Ernie sa mga kabalyero. Nagpasya silang sabihin muna sa kanya bago kunin ng lab ang kredito para sa lahat ng trabaho ni Ernie. Noong gabing iyon, nagpadala ng mensahe si Marky Dixgard sa lolo ni Ernie na humihiling ng madla sa mga mag-aaral na lumikha ng bagong batch ng Silhouette Knights. Sa sandaling matanggap niya ang mensahe, pinapayagan ng lolo ni Ernie ang mga kabalyero ni Dixgard na piliin ang lahat ng mga mag-aaral na kasangkot sa paglikha ng mga Silhouette Knight. Matapos marinig ang sasabihin ng lahat ng mga gwardya, sina David, Ernie at lahat ng iba pang kasama sa paglikha ng Silhouette Knight ay agad na nagsimulang magmarcha patungo sa kuta ni Dixgard na hindi nila alam. Isa sa mga masasamang tao na nagtatrabaho laban sa kanila ay nagtanim na ng bitag para sa kanila sa daan patungo sa kuta. Gumuhit siya ng isang lilang linya upang ipahiwatig ang isang Earthshaker worm sa ibabaw anumang oras na makaramdam ito ng malaking pagbabago sa timbang sa lupa. Dahil sa patang bigat ng mga Silhouette Knight, hindi ito dapat maging problema para sa kanila. Makalipas ang ilang sandali, tumakbo ang mga kabalyero sa pinakamalaking shaker worm na nakita nila. Nananatiling kalmado si Ernie at bumaba pa sa kanyang kabalyero upang pag-aralan ang pattern ng shaker worm. Matapos makuha ang kanyang impormasyon, iniwan niya ang uod sa mga kamay ni Edgar at ng mas makaranasang Night Runner. Si Edgar at ang kanyang mga tao ay bumuo ng isang quad-link formation at ginagamit ito upang sirain ang shaker worm pagkatapos ng ilang galaw. Narinig ng mga masasamang tao pabalik sa kabisera ang balita tungkol sa matinding pagkatalo ng shaker worm. Sa halip na magpakawala sa kalungkutan at panghihinayang, sila ay talagang masaya at natutuwa na ang Silhouette Knight ay sapat na malakas upang labanan ang kanilang mga pag-atake. Sa ibang lugar, naghahadya si Addie sa pagkamis niya kay Ernie.
Makalipas ang ilang segundo inanunsyo ng Martilyo Dude ang pagdating ni Edgar at ng iba pa. Nagmamadaling lumabas sina Archie at Addie upang makita sina Ernie at ang kanyang silhouette knight si Telestale. Nakalulungkot para sa kanila ipinaalam sa kanila na nanatili si Ernie kasama ang Marky upang magawa ang ilang mga bagay. Samantala nababahala si Marky Dixgard sa tagumpay ni Ernesty. Alam niyang may mali sa tagumpay na ito dahil siguradong may mga naninibugho na mata na nagbabantay sa kanya. May isang bagay na hindi niya alam at nais niyang malaman sa kanyang sarili. Samantala si Stefania ang nakatatandang kapatid na babae ni Addie ay dumating sa opisina ng kanyang ama upang makipag-usap sa kanya. Matapos linisin ang silid hinarap niya ang kanyang ama tinanong siya kung bakit sinabi niya kay Marky Dixgard ang tungkol sa proyekto ni Ernie. Bago niya makuha ang kanyang sagot lumipat ang eksena sa susunod. Sa eksenang ito ipinatawag ni Marky Dixgard si Ernie upang ituro sa kanya ang buong mekanikal at elektrikal na bahagi ng kanyang silhouette knight Telestale. Masayang ginagawa ito ni Ernie ngunit muli nagreklamo siya tungkol sa ether reactor na masyadong luma para sa ilan sa kanyang mas mahusay na mga disenyo upang gumana. Matapos marinig ang lahat ng sasabihin ng bata sinabi ni Dixgard kay Ernie na siya ang kukuha ng kredito para sa lahat ng trabaho ni Ernie. Hinihiling niya kay Ernie na siguraduhing ayos lang iyon. To his surprise walang problema si Ernie dito. Iniinis nito si Dixgard dahil hindi niya maintindihan kung bakit ayaw ni Ernie na makilala. Sinubukan ni Ernie na ipaliwanag ang kanyang sarili ngunit pinutol siya ni Dixgard at ipinaalam sa kanya kung gaano kahalaga ang kanyang trabaho. Pakiramdam niya ay minamaliit ni Ernie ang 300 taon ng pagsusumikap dahil ang kanyang bagong disenyo ay nalampasan ang lahat ng mga dating disenyo na kanilang nagawa. Pinutol siya ni Ernie at sinabing may susunod pa. Sa puntong ito pinapakalma ni Dixgard ang kanyang sarili at sumuko sa pagbabago. Umupo si Marky Dixgard at inalala ang kanyang kabataan. Para siyang katulad ni Ernie noon bata at puno ng buhay at mga inobasyon. Pagkatapos ay tinanong niya si Ernie para sa kanyang motibasyon sa likod ng paggawa ng lahat ng ito. Sinasabi sa kanya ni Ernie na libangan niya ito walang iba walang kulang. Lubusang huminahon si Dixgard at hinayaan ang 12 taong gulang. Sa ibang lugar ang ama ni Addie ay nag-aayos ng isang pagpupulong kasama ang kanyang mga anak upang pag-usapan ang dahilan kung bakit niya pinakilala si Ernie sa Marky. Sa kabutihang palad walang masama sa pagpupulong. Habang umiinom si Dixgard ng kanyang tasa ng kape sa umaga inilabas ni Ernie ang kanyang journal at ipinaliwanag kung gaano kalawak ang kanyang kaalaman sa silhouette knight. Nagulat si Marky dito at pinayagan si Ernie na manatili sa kanyang lugar ng ilang araw. Sa puntong ito nagtatampo na si Addie sa pagkamis niya kay Ernie. Sinusubukan ng lahat ng tao sa workshop na pakalmayan siya ngunit nagsimulang mag-isip si Addie ng kakaiba. Hiniling niya sa kanyang mga tao na pumasok sa kuta ng Marky at bawiin si Ernie para sa kanilang sarili. Gayunpaman ipinapayo nila na ito ay magiging masama para sa negosyo. Nakakuha si David ng ideya at naglagay ng mapayapang paraan para mabawi si Ernie mula sa Marky. Pagkalipas ng ilang araw sinalakay ng mga demonyong hayop ang Derry Village. Bilang bahagi ng Fremville Kingdom nagpapadala ang Derry Village ng distress signal sa kabisera at nagpadala sila ng silhouette knight sa The Weird Lady kanina at ang kanyang mga alipors ay lumabas sa mga anino upang magdulot ng higit na kalituhan sa kabisera at puwersahin ang digmaan. Sa sobrang layo ni Ernie walang paraan para malaman niya ang tungkol sa pivotal event na malapit nang mangyari. Pansamantala pinapilot ni Diet ang kanyang bago at pinahusay na War Knight. Binabaluktot niya ang mga bagong mekanika at sinubukan ang ilan sa mga pinakabagong upgrade sa armor nito at lahat. Nang tanungin tungkol sa kanyang karanasan sinabi ni Diet kay David na napakabuti na masama ang kanyang pakiramdam na isuko si Gwar sa gayunpaman bumaba siya mula sa kanyang kabalyero at ipinagpatuloy ang kanyang araw na trabaho. Sa sandaling iyon dumating sina Addie at Archie sa mga karwahe na puno ng maliliit na prototype na knight na hinimok ng tao. Yung ginawa ni Ernie para sa kanilang tatlo. Bago umalis patungo sa kuta tiniyak ni David upang matiyak na mayroon silang pahintulot na dalhin ang gayong mataas na profile na makinarya. Sa kabutihang palad ginagawa nila. Sina Edgar at Dietrich aka Diet ay umalis kasama sina David Addie at Archie at sinamahan sila sa kuta ng Marky.
Ilang sandali matapos talunin ang mga demonyong hayop sa Derry Village, nagpadala ang Night Runners ng isang emisaryo sa kabisera upang ihatid ang sitwasyon sa hari at sa iba pa. Sa kanyang pagpunta sa kabisera, ang emisaryo ay inatake ng Weird Woman at ng kanyang mga tao. Pinapatay nila ang Night Runner at na-hijack ang kanyang Silhouette Knight. Pagkatapos, lahat sila ay nagtago sa mga karwahe at nagpatuloy sa kanilang paglalakbay patungo sa kuta ni Dixguard. Pagsapit ng gabi, ang Order of the Bronze Fang na siyang grupo ng Weird Woman ay dumating sa kuta at tinatanggap sa panloob ng mga pader. Ang Weird Woman at ang kanyang mga alipors ay naglalakad patungo sa workshop kung saan ginawa ang mga mas bagong modelo ng Knight. Doon ibinunyag nila ang kanilang mga sarili at binaril ang mga manggagawa doon bago ay hijack ang mga mas bagong modelo. Ang Weird Woman at ang kanyang mga tao ay nagsimulang takutin ang iba pang bahagi ng kuta sa pamamagitan ng pagpapaputok ng mahiwagang laser beam sa mga gusali at lugar ng tirahan. Sa loob ng kanyang kastilyo, si Dixguard at ang kanyang kanang kamay ay nagsimulang mag-isip ng kanilang susunod na galaw. Iminumungkahi ni Ernie na hayaan siyang pumunta sa larangan ng digmaan upang ibagsak ang mga Silhouette Knight. Gayunpaman, ayaw ni Dixguard na ilagay sa panganib ang buhay ng kanyang partner. Sa halip, ipinadala niya ang kanyang sariling mga tauhan, ang Hammerworth Squad, sa larangan ng digmaan upang labanan ang Weird Woman at ang kanyang mga alipors. Ang Hammerworth Squad ay agad na pumasok sa Pormasayon para harapin ang Weird Woman. Ang kanilang pinuno ay humarap sa babae at kinasuhan siya. Gayunpaman, si Lady Kerhilt na ang Weird Woman ay umiiwas sa kanyang mga pag-atake at pag-atres mula sa laban. Sa wakas ay nakuha na nila ang kanilang mga kamay sa mas bagong modelo ng Silhouette Knights, kaya hindi na nila kailangang ipagsapalaran ang anumang bagay. Sa kanilang paglabas sa kuta, nakasalubong nila sina Edgar Diet at ang tatlo pa. Nang makarating sila sa kuta, dala ang kanilang bagong gamit upang makita si Ernie. Nang hindi nag-iisip ng dalawang beses, na pagkamalan sila ni Kerhilt bilang mga reinforcement at inaatake sila. Siya at ang kanyang mga tauhan ay nagsimulang mag-shoot ng mga laser beam sa kaaway. Napilitan sina Edgar at Diet na gumanti habang inihatid ni David sina Addie at Archie sa ligtas na lugar. Hinarap ni Diet ang mga alipors ni Kerhilt habang hinahabol ni Edgar si Kerhilt. Sa kalaunan, sina Archie at Addie ay sumali sa labanan sa kanilang mga prototype suit na hinimok ng tao, ngunit halos huli na sila. Sa huli, nagawa ni Diet na mapasuko ang mga alipors ni Kerhilt. Gayunpaman, nawalan siya ng konsentrasyon sa loob ng maikling panahon at hindi pinaganya ng mga henchmen ang kanyang mech gamit ang isang EMP. Sa kabilang banda, naabutan nina Archie at Addie si Edgar at nagtag para tumulong sa paghuli sa magnanakaw na nagnakaw ng kanilang mech. Si Ernie naman ay medyo nababahala sa kanyang catamaran. He makes up his mind to help his friends, but then again wonders how he's going to do so since there's no mech for him to use. Nang malapit na siyang mawala ng pag-asa, nakita niyang dumating si David sa kuta kasama ang kanyang karwahe. Bumaba si Ernie sa karwahe at ginamit ang huling mech na hinihimok ng tao para tulungan siya sa kanyang misyon. Pinapilot niya ang maliit na makina at ginagamit ito upang mano-manong i-disable ang iba pang mech robot na ginagamit ng mga kaaway. Kapag siya ay tapos na, siya relays kanyang bagong plano upang muling makuha ang kanilang ninakaw Telestale. Nang marinig ang lahat, bumagsak si Ernie sa negosyo. Samantala, si Kerhilt at ang isa pa sa kanyang mga tao ay patuloy na tumatakbo patungo sa hangganan kasama si Edgar at ang dalawang bata na mainit sa kanilang buntot. Sa kalaunan, sila ay nagkakasakit ng buong bagay at nagpasya na atakihin sila. Hinarap ni Kerhilt si Edgar habang sinusubukang sabotahe sila ng iba niyang alipors. Pinigilan siya ni Archie na sabotahe si Edgar sa pamamagitan ng pagdadala sa kanya sa isang bitag na mali niyang naitakda. Ang alipors pagkatapos mahulog sa bitag ay napadpad at nahulog sa isang lawa na hindi pinaganya ang kanyang mekanismo. Samantala, si Kerhilt ay patuloy na nakikipaglaban kay Edgar. Nagagawa niyang madaig at maipit siya. Pagkatapos, naglaslas siya ng malaking butas sa Earlcumber ni Edgar bago tumakas gamit ang Telestale. Hindi nagtagal, dumating si Diet at ang iba sa kinaroroonan ni Edgar at inasikaso siya. Pinag-iisipan nilang ituloy ang Telestale, ngunit napatigil sila sa pag-atake sa kanila ng isang kawan ng mga demonyong hayop. Huminto ang lahat para harapin ang kayaig ng mga demonyong hayop na umaatake sa kanila. Sa lalong madaling panahon, natalo nila silang lahat sa isang gabi at bumalik sa kabisera upang maging mga bayani.
Si Marky Dixgard at ang kanyang kanang kamay ay nag-iisip kung sino ang nasa likod ng mga tansong pangil. Pagkatapos ng maraming pagninilay-nilay na pagpasyahan nilang kailangan itong ayusin ng ibang bansa. Pagkalipas ng ilang araw ipinatawag ng hari si Ernie at ang kanyang mga tao sa palasyo at bumuo ng isang bagong order na pinangalanang Order of the Silver Phoenix. Ang order na ito ay itatalaga sa R&D sa iba't ibang mga pagpapabuti para sa kanilang mga mech. Inilagay niya si Ernie bilang pinuno ng bagong order at hinihimok siya na gumawa ng isang mahusay na trabaho sa pagbuo ng mas mahusay na mga mech sa hinaharap. Samantala binisita ni Helvy si Edgar sa ospital. Doon ipinangako niyang babalikan ang kanyang kabalyero sa isang paraan o sa iba pa. Sa kanilang pagbabalik sa kanilang bayan na panaginipan ni Ernie ang kanyang mga robot. Sa panaginip na ito nakita ni Ernie ang kanyang limitadong edisyon na robot na tumakbo palayo sa kanya. Mabilis siyang nagising at nakita niyang natutulog si Addie sa kanya. Sinubukan niya itong gisingin ngunit napakalayo na ni Addie. Sa bandang huli tinutokso siya nito at pinipilit siyang magising. Samantala ang basang disenyo ng Telestale ay ipinadala sa Silhouette Nightclub para sa karagdagang pag-aaral. Ang mga siyentipiko doon ay nagpupumilit na maunawaan ang algorithm sa likod ng materyal na kristal na tissue. Ang hepe ng laboratorio si Chief Gasca ay nagagalit sa kanyang mga tao dahil sa pagiging mabagal sa makalipas ang ilang minuto ang direktor ng laboratorio si Director Olver ay nagpakita at tinukso si Gasca tungkol sa kanyang sariling pag-unawa sa mga disenyo ng Telestale. Iniiwasan ni Gasca ang anumang mga tanong na nagdududa at nagdahilan kay Olver. Nang gabing iyon nangako si Gasca na gagawa ng isang bagay na magpapanumbalik ng pananampalataya ng hari sa kanila. Iyan lang ang paraan para matalo nila ang Order of the Silver Phoenix at makabalik sa tamang landas. Si Dixgard sa isang pakikipagpulong sa hari ay ipinaliwanag ang kanyang mga natuklasan pagkatapos imbestigahan ang Bronze Fang. Lumalabas na ang Bronze Fang ay pawang mga mersenaryo na ipinadala mula sa Occident Kingdom upang guluhin ang kapayapaan sa pagitan ng Fremville at ng iba pang nakapalibot na mga bansa. Ngayong kasama na nila ang isa sa kanilang mga Telestales walang sinasabi kung ano ang kanilang pinaplano para sa hinaharap. Ang hari gayunpaman ay umaasa sa kung ano ang plano ni Ernie at ng kanyang koponan para sa kanila. Sa sandaling iyon nalaman ng pamilya ni Ernie ang tungkol sa kanyang promosyon. Bagamat medyo nagulat sila nananatili silang masaya sa pagkilala. Kinabukasan dumating si Ernie sa workshop kasama ang isa pang binagong bersyon ng miniaturized mech bot na hinimok ng tao. Ang bot na ito ay isang service bot na makakatulong sa mga workshop na makapaghatid ng mga heavy-duty na kagamitan ng mas mabilis. Nang makita ito labis na nagulat at humanga si David at ang iba pa sa inobasyon ni Ernie. Ipinaalam sa kanila ni Ernie ang tungkol sa mekanika at pinapayagan silang gamitin ang mga miniature na kabalyero ayon sa gusto nila. Sa susunod pumila si Ernie at ang kanyang mga tao para pumirma ng partnership sa mga Marquee Knights para makipagtulungan sa kanila. Nakatanggap din sila ng mensahe mula sa kamahalan. Tila ang hari ay nag-organisa ng isang palakaibigang spar sa pagitan ng Silhouette Nightclub at ng Order of the Silver Phoenix sa loob ng 10 buwan. Sa panahong ito ang dalawang partido ay gagawa ng pinakamahusay na mga mekanisadong robot at pagkatapos ay ipapakita ang mga ito sa hari at iba pang mahahalagang opisyal ng estado. Nang marinig ito si Ernie at ang kanyang koponan ay nahihikayat na lampasan ang kanilang mga limitasyon. Halos kaagad ipinakita ni Ernie ang mga bagong plano na ginawa niya para sa kanyang mga robot at ipinakita ang mga ito sa koponan. Habang ang iba ay gumagawa ng disenyo si Ernie ay patuloy na nagluluto ng mas kahangahangang mga disenyo upang malaglag ang mga pangapagdating ng paligsahan. Lumipas ang ilang buwan ng may sensinang gusali at pagsubok habang papalapit ang malaking kaganapan. Pagkatapos ng graduation nag-recruit si David ng mga bagong tao para sumali sa workshop at magtrabaho kasama ang Order of the Silver Phoenix. Sa kanilang induction ipinakilala sila ni Edgar at ng iba pa sa kanilang amo na si Ernie at lahat sila ay nagulat. Pagkatapos ng induction speech nakipagpulong si Ernie sa private investigator na inupahan niya para mangisda sa traidor na naglabas ng kanyang sikreto sa kaaway. Ayon sa kanyang natuklasan natagpuan niya ang daga sa gitna ng mga estudyante ngunit hindi pa rin natuklasan kung sino ang tunay na nasa likod ng insidente ng Telestale. Pinasalamatan siya ni Ernie sa kanyang pagsusumikap at hinihimok siyang gumawa ng higit pa.
Si Adi na nakikinig sa pag-uusap namin ni ay nagseselo sa detective dahil mukhang seryoso si Ernie sa kanya. Sa sandaling nawala ang tiktik pumasok siya sa silid at hiniling kay Ernie na payagan siyang mag-pilot ng Silhouette Night. Nakapagtataka pumayag si Ernie na sumakay siya. Sa susunod na eksena pinalakas ni Ernie ang kanyang pinakabagong imbensyon at napunta sa kagubatan. Pagkatapos ng aksidente sumugod ang kanyang mga kasamahan sa trail at nakita siyang walang malay sa makina. Maya-maya ay nagising si Ernie at nagpatuloy sa pakikipag-usap tungkol sa mga pagpapahusay na gagawin sa makina. Pinipigilan siya ng kanyang mga kaibigan na magsalita ng labis at ipinaalala sa kanya kung gaano kaasar si David kapag nalaman niyang nawasak ang kanyang pinakabagong imbensyon. Bumalik si Ernie at ang kanyang mga kaibigan sa workshop at nagulat kay David. Pinagalitan ni David si Ernie ng husto sa pagsira sa napakagandang makina at sinabihan siyang bawasan ang kanyang makabagong pag-iisip hanggang sa malagpasan nila ang pagkatalo. Nang hindi nag-iisip ng 2 beses sinabi ni Ernie sa kanila ang tungkol sa susunod na malaking bagay. Sa pagkakataong ito plano niyang bumuo ng isang makinang pinapagana at kinokontrol ng mana ng 2 tao. Sa loob ng ilang araw kumpleto na ang makina at pinayagan niya sina Archie at Adi na i-pilot ito. Gaya ng inaasahan na bigo ang bagong disenyo ngunit hindi nito napigilan si Ernie na gumawa ng mga pagpapabuti. Dinala ni Helvy si Adi sa ilog upang maligo at maglinis habang ginagawa ng mga lalaki ang lahat ng mabibigat na buhat. Habang nililibang nila ang malamig na tubig nananatili sa workshop si Ernie at ang iba pa. Lumilikha si Ernie ng isang pangunahing sistema at ibinigay ang isa sa mga prototype kay Edgar. Sa ganitong paraan tanging ang may hawak ng susi ang maaaring magpatakbo ng Silhouette Night. Sinubukan ni Edgar ang susi at nalaman ang mga kink sa likod nito. Hindi nagtagal bumalik si Ernie at ang kanyang koponan at mas mahusay. Patuloy silang nagtatrabaho hanggang sa wakas ay oras na para sa spar. Sa D-Day si Geiska at ang kanyang mga tao ang unang magpapakita ng kanilang Silhouette Nights. Kahit na ang mga kabalyero ay nilagyan ng bagong software at mechanics ang pangkalahatang disenyo ay mukhang archaic pa rin. Binigyan ni Geiska ang hari ng mahabang paliwanag tungkol sa mga bagong kabalyero. Matapos marinig ang lahat ng kanyang sasabihin pinuri siya ng hari sa kanyang pagsusumikap at ibinigay ang sahig sa pagkakasunod-sunod ng mga Silhouette Night. Sa pagkakataong ito si Ernie at ang kanyang mga tao ay gumawa ng isang napakadramatikong entry. Ang kanilang dalawahang pilot na laban na may istruktura na kahawig ng sa isang centurion ay sumugod sa arena at nahukay ang iba pang mga kabalyero na kanilang idinisenyo kanina. Ang hari at ang lahat ng naroon ay humanga sa pagiging komplikado ng disenyo at sabik silang makita kung ano ang magagawa ng mga kabalyero ni Ernie. Bago magsimula ang laban bawat Night Runner na naruroon para sa kunwaring labanan ay nagpapakita ng kanilang sarili sa hari. Inihanda ni Haring Ambrosius ng Fremble ang tungkol sa 4 na laban ni Ernie upang labanan ang 6 na laban ni Geiska. Sa halip na makitang nakakatakot ang pag-aayos nasa sabik si Ernie na sa wakas ay magkaroon ng mock battle pagkatapos maghintay ng 10 buwan. Sa isang lugar sa paligid ng arena si Prinsipe Emrys anak ni Crown Prince Leetema sa wakas ay bumalik sa kaharian matapos siyang tawagin ng hari pabalik sa kaharian. Bago makipagkita sa kanyang lolo tumambay muna siya sa paligid para panoorin ang laban. Makalipas ang ilang segundo nag-utos ang hari na magsimula na ang laban. Ang koponan ni Ernie ay unang naniningil at ang mga runner ng lab ay naghanda para sa pag-atake. Gayunpaman ang ikinagulat nila ay nang i-activate ni Ernie ang kanyang Super Turbo Mode. Ang mga runner mula sa Geiska ay walang sapat na oras upang maghanda para sa depensa habang ang mga robot ni Ernie ay humahabol sa kanila sa mataas na bilis. Sa isang pagsingil pinatumba ni Ernie ang isa sa mga runner at iniwan ang iba para sa natitirang bahagi ng kanyang koponan. Sina Adi at Archie ang sumakay sa Centurion at hatiin ang koponan ng kaaway sa kalahati kaya ang plano ay hatiin ang koponan ng kaaway sa 2 at gawing mas madali para sa bawat isa sa kanilang mga unit na ibagsak. So far so good. Mukhang gumagana ang planong ito. Hinihintay nina Edgar at Dietrich ang hudyat na magpatuloy. Kapag nakuha nila ito sumama sila sa laban at harapin ang mga runner ng direkta. Ginagamit ni Edgar ang kanyang kaalaman at karanasan sa pakikipaglaban para harapin ang mga Manin Akbo.
Ginagamit niya ang mahinang kidlat at pinasuko ang isa sa mga kabalyero habang binibili ang oras para makapagpahinga si Ernie at mabawi ang kanyang nawalang mana. Mabilis na nasanay ang mga Eruvian Knight mula sa pangkat ni Gaiske sa kanilang mga bagong kaaway. Gumanti sila at pinapanatili si Dietrich sa tabi ni Edgar. Ang hindi nila alam ay binibili nilang dalawa ng sapat na oras para mabawi ni Ernie ang mana sa likod. Gayunpaman hanga pa rin ang hari sa mga tauhan ni Gaiske at sa kanilang pagiging matibay. Magulo ang laban nang makita ng mga tauhan ni Ernie ang kanilang sarili na nahihirapang makipagsabayan sa mga Eruvian. Sa kabutihang palad natapos ni Ernie ang pagsingil sa kanyang mana sa oras. Bumalik siya sa larangan ng digmaan ng mas malakas kaysa dati at pinabagsak ang mga tauhan ni Gaiske para sa panalo. Itinigil ng hari ang laban at idineklara ang koponan ni Ernie na mas mahusay. Ang lahat ay bumangon at nagpapasalamat sa isa't isa sa pagbibigay ng kanilang lahat. Samantala tinanong ni M. Rice ang matalinong binata na namumuno sa Order of the Silver Phoenix. Si Gaiske sa kabilang banda ay nagmamadaling makipagkita sa Ernesti na ito na kanyang naririnig nang sa wakas ay nakausap na niya ang maliit na lalaki. Ang dalawa ay nag-uusap na parang mga batang magkaibigan na kakakilala lang pagkatapos ng mga taon na magkahiwalay. Pinag-uusapan ni na Oliver at Ambrosius ang mga bagong disenyo ni Ernesti. Ibinigay ni Ambrosius ang buli ng bagong disenyo sa kanyang lab at ipinaubaya ang pagbabago kay Ernie at sa kanyang koponan. Si Gaiske pagkatapos makipag-usap sa batang si Ernesti ay nabuhayan ng loob at nakitang muli ang kanyang pagkahilig sa mga Isilhauit Knights. Pagkalipas ng 2 buwan makikita ang magkabilang panig na nagtatrabaho sa mga pag-upgrade at pagpapahusay sa kanilang mga kamakailang build. Samantala humiling si Ambrosius na makipagpulong sa kanyang anak si Lyde Amos at apo si M. Rice matapos silang makasama sa isang silid na kasama niya. Sa wakas ay ginawa niya ang malaking anunsyo. Matapos mamuno kay Fremble sa loob ng 36 na taon sa wakas ay bumaba na sa pwesto si Ambrosius bilang hari at ginagawa ang kanyang koronang prinsipe na hari ng bansa. Kasabay nito nagtapos si Ernie at ang kanyang koponan sa gitnang paaralan at ngayon ay binibigyan ng ganap na kalayaan upang gawin ang kanilang nais. Nakipagkita si Ernie kay M. Rice sa unang pagkakataon at ipinakilala ang kanyang sarili sa prinsipe. Hindi nagtagal sumama sa kanila si Ambrosius at hiniling kay Ernie na lumikha ng Silhouette Knight para sa kanyang sarili at sa kanyang apo. Natural walang problema si Ernie dito kaya humingi siya sa kanila ng mga detalye na gusto nilang idagdag sa kanilang mga kabalyero. Matapos marinig ang kanilang mga iniisip bumalik siya sa trabaho sa mga mech. Makalipas ang isang season tapos na ang mga mech. Gumagawa si Ernie ng 2 magkatulad na mech na ang isa ay kulay ginto at ang isa ay kulay pilak. Nakalulungkot pinili ni na Ambrosius at M. Rice ang gintong tigre. Sa bawat isa sa kanila ay tumatangging umatras nagpasya silang ayusin ito sa pamamagitan ng isang tunggalian. Ang duo ay pumasok sa magkahiwalay na Silhouette Knight at lumaban ito sa isang pribadong arena na sina Ernie at Adi lang ang kanilang manunood. Nakita ni Ernie ang malakas na paggamit ng sibat ng hari. Ayon sa mga alamat ang hari ay dating mabigat sa pamamagitan ng isang sibat. Kahit ang mga demonyong hayop ay natatakot sa kanya noon. Natutuwa sina Ernie at Adi nang makitang may mga gimmick pa rin siya. Si M. Rice naman hindi rin naman mahina. Ginagamit niya ang kanyang liksi at lakas para makaiwas sa mga atake ng kanyang lolo. Sa kalaunan nanalo siya sa laban at nakuhang panatilihin ang Golden Knight. Pagkatapos ng laban sumuko si Ambrosius upang talunin at kinuha ang pilak na kabalyero. Sa ibang lugar ang kawen ng demonyo ay umaakyat patungo sa isa sa mga pinakalihim na lugar sa kaharian ng Frendel. Wolfheim ang balita ng Shell-Cased Demon Horde attack ay nakarating sa hari at natakot siya ng husto upang aipos ang kanyang taunang kumperensya. Mabilis siyang tumawag ng emergency meeting kasama ang kanyang mga general para talakayin ang mga taktika na maaari nilang gamitin para mapatalsik ang isang baliw na demonyo. Ang Shell-Cased Demon Horde na isa sa pinakakinatatakutan ng mga demonyong sangkawan sa buong Frendel ay isang colony type na demonyo kung saan ang mga individual na ant-demon ay nagkumpol-kumpol sa paligid ng isang unit na tinatawag na Reyna at sinusundan siya. Kapag oras na para umatake o kumuha ng pagkain humihiwalay ang mga ant-demon sa kanilang Reyna at itinago siya sa isang ligtas na lugar habang umaatake sila. Nagtanong ang hari tungkol sa Silhouette Knights doon at sinabi sa kanya na nakabuo na sila ng isang linya ng depensa para maiwasan ang mga demonyong langgam.
Pagkatapos ng pagpupulong tinawag ng hari si Ernie at ang kanyang pangkat upang ipaalam sa kanila ang problemang kinakaharap. Kapag nakuha niya sila sa isang silid ipinaliwanag niya ang buong sitwasyon sa kanila. Tinanong siya ni Ernie kung bakit napaka-protective niya kay Wolfheim at sinabi sa kanya ng hari na iyon ay dahil doon ginagawa ang mga Aether reactor. Nang marinig ito nanlaki ang mga mata ni Ernie at agad niyang hinikayat ang kanyang koponan na mag-ayos at maghanda upang sumakay at ipagtanggol ang lugar ng kapanganakan ng Aether. Sa sandaling iyon ang mga esilhao at nakabalyero na nagtatanggol kay Wolfheim ay isa-isang ibinababa ng mga ant-demonyo. Kapag ang lahat ng pag-asa ay tila nawala ang Order of the Silver Phoenix ay dumating upang ganap na lipulin ang hukbo ng mga langgam na dumating upang salakayin sila. Ginagamit ni Emrys ang kanyang Golden Knight para ibagsak ang isang malaking tipak ng mga langgam sa isang iglap. Sumama rin sa kanya ang hari at pinayuhan si Ernie at ang kanyang mga tao na hanapin ang Reyna sa kagubatan habang patuloy silang nakikipaglaban sa iba pang mga langgam. Nagpasalamat si Ernie sa hari para sa pagkakataon at nagtungo sa kagubatan kasama ang kanyang mga tao. Nag-aalis sila ng ilang langgam papunta doon at nag-activate ng turbo mode habang nakasakay sila sa kagubatan. Habang papunta sila sa hideout ng Reyna pinag-usapan ni Ernie at ng kanyang mga tao ang mga bagong karagdagan sa kanyang pinakabagong build ng Knight. Bago niya matapos ang kanyang pananalita nagpakita ang Reyna. Ang pangit na bagay ay nagpatalsik kay Ernie at ang iba pa ng ilang sandali ngunit si Ernie ay tumayo pabalik sa kanyang mga paa at inatake ang mga binti ng Reyna. Kapag nalaman niyang wala itong ginagawang masama inatake niya ang kanyang mahinang bahagi na siyang egsak sa ilalim niya. Nagagawa nilang sirain ang kanyang bagong batch ng mga sanggol at inisin siya ng husto upang gusto silang patayin. Sinamantala ito ni Ernie at pinutol ang isang paa. Kapag siya ay pababa siya ay kumuha ng isang pamalo ng kidlat at idinikit ito sa kanyang mata. Pagkatapos nagpapadala siya ng kidlat sa kanyang mga mata at pinaikli ang kanyang utak. Matapos manalo sa labanan sa Wolfheim bumalik si Ernie at ang kanyang mga tao sa kuta. Habang ang iba ay nag-uusap sa isa't isa sa wakas ay ipinagkaloob ng hari kay Ernie ang kanyang hiling. Inutusan niya si Director Olver na bigyan si Ernie ng personal na paglilibot sa paligid ng lihim na nayon na tinatawag na Wolfheim kung saan ginawa ang Aether reactors. Nang sumunod na araw dinala ni Olver sina Ambrosius at Ernie sa mga bundok upang makita ang lugar na tinatawag nilang Wolfheim. Sa kanilang pagpunta doon ipinaliwanag ni Olver sa kanya ang kanyang tunay na pinagmulan. Tila ang mga taong naninirahan doon ay isang bihirang lahi ng mga espesyal na tao na ang haba ng buhay ay maaaring umabot ng hanggang 500 taon at bigyan din sila ng mas malaking halaga ng mana kaysa sa karaniwang tao. Tila mayroon silang semi-eternal na kabataan at nabuhay din ng sapat na katagalan upang lumikha ng mga espesyal na bagay tulad ng Aether reactor. Laking gulat ni Ernie nang malaman na may ganoong lokal na lugar. Umupo siya at nag-enjoy sa biyahe habang inaabangan ang mga magagandang bagay na makikita niya doon. Sa lalong madaling panahon ang trio ay dumating sa magandang lungsod ng Wolfheim. Nakilala ng trio ang dakilang elder ng Wolfheim nagpakilala muna sina Kitli at Ambrosius. Kinilala ni Kitli si Ambrosius at ibinalik ang mga pagbati. Pagkatapos ay pinasalamatan niya si Ernie sa pagtulong sa kanila na ibagsak ang kawen ng demonyo at naghihintay na marinig kung ano ang sasabihin nito. Sinabi sa kanya ni Ernie na ituro sa kanya ang mga paraan ng paggawa ng Aether. Gayunpaman naging defensive si Kitli at ipinaalam kay Ernie na hinding-hindi niya maaabot ang kanilang antas sa mga tuntunin ng kaalaman. Tumanggi si Ernie na ito ay panghinaan ng loob sa kanya. Binigyan siya ni Kitli ng isang huling tingin at pagkatapos ay ipinagkaloob ang kahilingan ni Ambrosius. Mas masaya si Ernie na sa wakas ay malaman ang tungkol sa Aether reactors. Sinimulan niya kaagad ang kanyang pagsasanay at nalaman niya na ang exchange crystal na ginamit ni Alpheimus upang gumawa ng mana ay gumamit ng isang espesyal na script aka isang incantation isang artificial na dugo na nilikha gamit ang alchemy upang bitag si Aether mula sa at gawing mana. Ito ay interesado kay Ernie na pagkatapos ng isang demonstrasyon ni Director Olver nagsimula siyang magtanong tungkol sa bawat partikular na bahagi ng Aether reactors. Dahil humanga sa kanyang interes binigyan siya ng hari ng akses sa puso ng Behemoth at ng Mother Queen Ant. Nagpasalamat si Ernie sa kanya at bumaba sa pag-aaral ng Aether reactors. Samantala pinili ng kanyang mga tao na manatili at hintayin siyang matapos ang kanyang mga sesyon doon.
Pagkalipas ng 3 buwan sa wakas ay muling iniharap ni Ernie ang kanyang sarili sa harap ng dakilang elder na nagpapasalamat sa kanyang mapayapang pagbisita at nangakong makikita siyang muli. Nang marinig ito ipinahayag ni Ernie ang kanyang pasasalamat sa kanya at nagtungo sa labas ng lihim na lungsod upang makilala ang kanyang mga kaibigan. Bumalik silang lahat sa kuta upang ipagpatuloy ang produksyon ng mga kabalyero. Sa panahon ng produksyon isang araw binisita ng personal na investigador si Ernie upang sabihin sa kanya ang tungkol sa bansang naghahangad na magsimula ng isa pang digmaan upang ibagsak ang Occidents. Pinasalamatan siya ni Ernie para sa impormasyon at hinihimok silang patuloy na maghanap ng higit pa. Paglabas niya sa opisina ni Ernesty nadatnan siyang muli ni Addie doon at hinarap siya sa pagtatangkang kunin si Ernesty. Ipinaalam ni Nora na si Pai kay Addie na nasa kanya ang lahat. Makalipas ang ilang araw natapos ang unang personal silhouette night ni Ernie. Pagkatapos gumamit ng 2 ether reactor mula sa Behemoth at sa puso ng Reyna sa wakas ay naghanda na si Ernie na bigyan ng pagsubok ang kanyang ikaruga. Habang ang kaharian ng Fremble ay gumagawa sa kanilang mga silhouette night ang Zalodek na isa pang kaharian na napupuot sa kapayapaan ay naghahanda sa sarili para sa digmaan sa Federation sa paligid nito. Sa isang eksena ang unang anak ng hari ng Zalodek si Carlitos Built ay nagbigay sa kanyang mga tauhan ng isang talumpati sa digmaan upang pukawin ang kanilang espiritu ng sapat upang sila ay lumaban. Plano niyang dalhin ang labanan sa mga bansang nakapaligid sa kanila at kunin sila sa pamamagitan ng puwersa. Pagkalipas ng 1 buwan bumagsak ang Federation at pinapanatili nito ang Shield Triter sa kanilang mga daliri. Si Shield Triter na isang bansang nakapalibot sa Federation ay pinamumunuan ni Haring August Ivelia. Matapos marinig ang lahat ng kakilakilabot na bagay na ginawa ni Zalodek sa Federation ang Duke ay lumabas sa silid ng digmaan na nag-aalala tungkol sa kung ano ang susunod para sa kanyang sariling kaharian. Nakita siya ng kanyang anak na si Eleonora na tumatakbo at tinanong kung ano ang problema. Tinanong niya ito tungkol sa mga alingaw-ngaw tungkol sa digmaan na narinig niya kamakailan ngunit ipinaalam sa kanya ng kanyang ama na kontrolado niya ang lahat. Samantala ang mga kabalyero mula sa Cospercha ay humarap sa mga Zalodek na kabalyero at natalo sa loob lamang ng isang araw. Ang kanilang susunod na hintuan ay ang Shield Triter. Mabilis na pinalakas ni August I ang kanyang mga depensa at hinimok ang mga kabalyero mula sa mga nakapaligid na federasyon na magmarcha patungo sa kanyang sariling kaharian upang magkaroon sila ng sapat na mga mandirigma upang labanan at talunin ang hukbo ng Zalodek. Hindi nila alam na may pakulo si Zalodek dahil nakagawa na ng lumilipad na barkong pandigma ang henyo sa kanilang koponan. Sa ilalim ng takip ng gabi ang mga barkong pandigma aka ang mga barkong levitate ay lumilipad sa itaas ng mga pader ng Shieldien at ibinabagsak ang mga kabalyero aka ang Tyrantos ng direkta sa teritoryo ng Agosto I. Sa landing ang mga kabalyero ay nagsimulang gumawa ng kalituhan sa buong lungsod ng Shield Triter. Bawat pagtatangka na supilin sila ay walang saysay laban sa hukbong Tyranto. Maging si Lady Kerhilt ay sumali sa hukbong Tyranto sa pagkakataong ito at pinabagsak ang karamihan ng mga puwersa ng Agosto I. Nang makita ang pagkamatay ng kanyang kaharian tinawag ni August I ang kanyang anak na babae at kinumbinsi itong tumakas sa lungsod kasama ang 2 pang babae upang siya ay ligtas mula sa apoy ng kaaway. Pagkaalis niya pumasok siya sa sarili niyang silhouette night at haharap sa kaaway kasama ang mga natitirang sundalo niya. Binili niya ang kanyang anak na babae ng sapat na oras para makatakas ito sa pamamagitan ng paghiling ng isang tunggalian kay Cristobal. Masayang tinanggap ni Cristobal ang hamon at bumaba upang labanan ang hari. Sa kanilang paglabas ng kaharian si Eleonora ay tumangging pumunta pa. Gusto niyang makabalik sa kanyang ama at iligtas ito sa tiyak na kamatayan. Gayunpaman ang kanyang mga tao ay sumampal sa kanyang ulo at kumbansihin siyang mabuhay para sa kinabukasan ni Cuspers. Sa sandaling iyon sinalubong ng hari ang kanyang pagkamatay habang dinaig siya ng mga kabalyero ni Cristobal. Ang balita ng pagbagsak ni Cuspers ay agad na nakarating sa hari ng Zalautic at itinalaga niya ang pagkuha sa kanyang kapatid na babae si Catalina. Samantala si Eleonora at ang kanyang entourage ay huminto sa mga hangganan ng Cuspers. Medyo hinaharas ng mga gwardya doon ang entourage at saka nahuli ang prinsesa. Kinabukasan sumakay si Ernie at ang kanyang mga tao sa mga tarangkahan ng Cuspers upang maghatid ng mga paninda sa hari.
Pagdating doon tinanong sila ng mga gwardya sa tarangkahan na iginigiit na kailangan nilang hanapin ang kanilang mga kargamento. Si Imrice at ang iba ay nagsisinungaling at naghihintay ng sapat na katibayan upang ipakita ang sarili nito. Matapos makumpirma na si Cuspers ay nakuha ng kaaway sila ay umatake. Pumasok si Imrice sa kanyang Golden Knight at ginamit ni Ernie ang kanyang bagong Silhouette Knight para patayin ang lahat ng kaaway na knight na naruroon. Nang matapos siya lumabas si Ernie at ang kanyang mga tao upang tasahin ang pinsala. Nalaman nila na ginagamit ng hukbo ng Zalautec ang Telestale na disenyong ninakaw ni Kirhiltz kanina. Hinihikayat lamang nito si Ernie na gumawa ng mas mahusay kaysa ngayon. Inutusan niya ang kanyang mga tao na tipunin ang lahat ng nawasak na mga kabalyero para sa mga materyales at simulan ang kanyang maliit na krusada upang manghuli at iligtas ang mga nahuli ng Zalautec. Isang gabi si Cristobal ang pangalawang anak ng hari ay nakipagkita kay Eleonora at inutusan itong maging asawa nito upang siya ay maging hari. Sinubukan ni Eleonora na tumanggi ngunit wala siyang pagpipilian kung gusto niyang iligtas ang kanyang kaharian. Si Cristobal ay lumabas ng silid kasama ang kanyang mga alipors na nagrereklamo tungkol sa isang napakaraming rebelding grupo na naglalabas ng kanilang mga unit sa buong bansa. Inatasan ni Cristobal ang kanyang general na asikasuhin ang problema sa lalong madaling panahon upang maiwasan ang anumang panghihimasok sa kanilang mga plano. Habang naglalakad sila palabas ng hallway nag-aalok si Lady Kirhilt ng Bronzefang na tulungan ang general na asikasuhin ang problema ng mga rebelde. Nang walang mawawala pinapayagan siya ng general na gawin ang gusto niya. Si Nora Ampay mula kanina ay nag-uulat ng buong sitwasyon kay Ernie pagkatapos mag-eavesdrop. Nang marinig ito agad na nagplano si Ernie at ang kanyang mga tauhan ng rescue mission para mabawi si Eleonora mula sa masamang Cristobal. Kasabay nito sa wakas ay nahuli ng isa sa mga barkong pandigma ng Zalautec si Ernie at ang kanyang mga tao. Sumunod sila sa kanila saglit at pagkatapos ay naghahanda na silang harapin. Ang mga lalaki ni Ernie ay kumukuha ng dugo at gumanti ang hukbo ng Zalautec. Lahat ay nababagay at nagsimulang lumaban para sa kanilang kalayaan. Natagpuan ni Diet ang kanyang sarili sa gitna ng isang Gustav mula sa Zalautec at napilitang labanan ang kanyang kabalyero gamit ang maraming espada. Ginagamit ni Gustav ang kanyang bilis sa kanyang kalamangan at inaatake si Diet. Gayunpaman ibinaba siya ni Diet at pinilit ang iba na umatras. Ikinabit ni Gustav at ng kanyang mga tauhan ang kanilang mga sarili sa barkong pandigma at lumipad sa labas para mahuli sila ng mga tao ni Ernest. Bumalik sa barkong pandigma pinagtatawanan ni Kirhilt si Gustav dahil sa pagkatalo niya sa isang tulad ni Diet. Galit na nagpasalamat si Gustav sa kanyang tulong ngunit nangako na hindi na niya ito kakailanganin pa. Pagkatapos ng pakikipaglaban sa barkong pandigma ni Zalautec binisita ni Ernie at Emrys ang merchant city ng Fontaine na nasa silangan ng kaharian ng Kuspritsa. Pagdating nila doon nagbabalat kayo sila para maging katulad ng mga normal na manlalakbay at pumuslit sa lungsod. Doon nakita nilang tiwangwang at walang tao ang buong lugar. Tumingin sila sa ilang kalye at bumalik sa kanilang hideout. Pagkatapos makipagkitang muli sa iba tingnan ni Ernest at ng kanyang mga kasamahan ang kanilang miniature Silhouette Knight na hinimok ng tao para matiyak na nasa top condition sila para sa rescue mission. Matapos gawin ang mga pagsusuri sa pagpapanatili lahat sila ay nagsimulang iligtas si Eleonora at ang kanyang entourage. Lahat sila ay lumilipad sa mga bubong ng mga gusali sa Fontaine at sa wakas ay malapit nang makita ang apat na tore na layout ng mansyon ng hari sa di kalayuan. Ipinaliwanag ni Nora ang mga antas ng seguridad ng mga tore kay Ernie at sa iba pa upang makapagluto sila ng isang plano na makalusot sa bawat tore ng tahimik. Dahil hindi nila alam kung saang tore naruroon si Eleonora hinati nila ang kanilang mga sarili sa apat na koponan para makalusot sa bawat tore at iligtas ang entourage at ang prinsesa. Pumasok si Ernie sa unang tore at nadatnan niya si Martina ang asawa ni Duque Fernando nakaupo at naghihintay ng kanyang parusa. Ipinakilala niya ang kanyang sarili at ipinaalam sa kanya ang kanyang misyon. Nang dumaan ang mga gwardya upang tingnan ang mga bagay-bagay matagal nang wala si Ernie kasama si Martina. Kasabay nito iniligtas ni Emrys ang kanyang kapatid na si Isidora sa isa pang tore. Si Adi naman ay walang nakitang tao sa ikatlong tore. Gayunpaman sa pang-apat na hanap ni RC ang tunay na prinsesa doon sa isang madilim na silid. Bago sila magkaroon ng oras para mag-usap nagpa-alarm na ang mga guard.
Mabilis na inaalok ni Archie ang kanyang mga serbisyo kay Eleanor at hinihimok itong sumama sa kanya. Sa wakas ay pinayagan ni Eleanor si Archie na iligtas siya pagkatapos ng maraming panghihikayat. Inilipad siya ni Archie sa kagubatan kung saan nakilala niya ang iba pang naghihintay sa kanya. Doon muli siyang nakasama ng kanyang mga tao at lumipad sa ligtas na lugar. Matapos marinig ang tungkol sa paglusot ang general ng digmaan mula sa Zulaudek ay nag-utos ng isang fleet ng mga barkong pandigma na ipadala upang mahuli kaagad ang iba. Ang henyo ng kanilang bansa at lumikha ng barkong pandigma si Lord Goges ay sumama upang tingnan ang mga tao na matapang na pumasok sa kanilang mansyon. Habang sinusubaybayan ang mga salarin hindi makapaghintay si Lord Goges para sa wakas ay labanan ang kanyang levitate ship sa isang karapat-dapat na kaaway. Kinabukasan sa wakas ay natagpuan na ni Goges si Ernie. Nang makitang papalapit sa kanila ang barkong pandigma hindi maitago ni Ernie ang saya at saya. Mabilis niyang pinapilot ang sarili niyang kabalyero at lumipad patungo sa barkong pandigma upang labanan ang kalaban. Laking gulat din ni Goges nang makakita ng lumilipad na Silhouette Knight. Inutusan niya ang kanyang mga tauhan na ibagsak ang kabalyero sa lahat ng mga gastos. Sa kasamaang palad para sa kanila si Ernie ay masyadong malakas para sa kanila. Ibinaba niya ang lahat ng mga kabalyero mula sa barkong pandigma at pinatakbo ang barkong Zulaudek. Nangako si Goges sa araw na iyon na hihigitin ang disenyo ni Ernie at bawiin ang kalangitan para sa Zulaudek. Si Cristobal ang pangalawang anak ng hari ng Zulaudek ay labis na nasaktan matapos marinig ang tungkol sa matinding pagkatalo ng kanyang mga barkong pandigma. Nag-aalinlangan pa nga siya sa una ngunit pinatunayan ni Goges ang kwento ng general ng digmaan at sinabi sa kanila ang tungkol sa hindi makapaniwalang katapangan ng mga kabalyero ni Ernie. Nagalit si Cristobal dito kaya inutusan niya ang general ng digmaan na maghanda ng isa pang pangkat ng mga kabalyero upang subaybayan at pabagsakin ang partido ni Ernie. Pagkalipas ng ilang oras dumating si Ernie at ang kanyang mga tao sa Nasher na isang relay station sa Old Cushburchen Highway. Doon muling kumonekta sila sa kanilang mga inhinyero ng makina at ipinakita ang prinsesa sa iba. Pagkatapos ng mga kinakailangang pagpapakilala bumaba si Ernie upang pag-usapan ang negosyo kasama si Martina at ang iba pang matatanda ng bayan. Gumawa siya ng panukala na bigyan sila ng mga potensyal na upgrade sa kanilang mga Silhouette Knight para mapataas ang kanilang firepower at tibay. Bilang kapalit kakailanganin niya ang natitirang Silhouette Knight mula sa kaaway. Tinanggap ni Martina ang deal at pinahintulutan si Ernie na gawin ang anumang gusto niya sa kaaway. Hindi nagtagal kinubkob ni Cristobal at ng kanyang general ng digmaan si Nasher. Gayunpaman ang mga Nasherian ay nakahanda na para sa kanila habang nagpapaputok sila ng mga magic laser beam sa kanila at hinahabol sila pabalik sa kanilang kaharian. Sa ibang lugar si Ernie at ang kanyang mga tao ay patuloy na nagsasaliksik ng mga bagong pamamaraan upang mapabuti ang kanilang mga kabalyero upang labanan ang mga barkong pandigma ng Zulaudek. Sa isang punto sina Eleanor M. Rice at Martina ay tumira para pag-usapan ang ilang bagay bago bumalik sa kanilang mga tungkulin. Tila talagang nanlulumo ang prinsesa sa pagkawala ng kanyang pamilya. Dahil dito tumanggi siyang kunin ang trono upang mamuno sa Kuspritsa. Inatasan si M. Rice ng responsibilidad na pasayahin siya muli. Bumalik siya kay Ernie ang kanyang kapareha at ang kanyang mga tao. Pagkatapos humingi siya ng mga ideya sa kanila kung paano muling pasayahin ang prinsesa. Pagkatapos ng maraming pagmumuni-muni nakabuo sila ng isang plano. Nilapitan siya ni Archie ang kanyang kauna-unahang knight para pasayahin siya. Nang makita siya sinabi sa kanya ni Eleanor na hindi siya maaaring maging masaya habang maraming sundalo ang nagbubuhos ng kanilang dugo para sa bansa. Nagpa siya si Archie na sumubok ng ibang ruta. Hinawakan niya ang kanyang kamay at ipinakita siya sa paligid ng pagawaan. Pagkatapos magpalipis ng buong araw sa labas tinanong ni Eleanor si Archie kung bakit siya naging mabait sa kanya. Sinabi sa kanya ni Archie na ito ay dahil siya ay isang espesyal na tao para sa kanya walang higit pa walang mas kaunti. Nang gabing iyon inatasan ni Catalina si Curhilt at ang kanyang mga alipors ng isang bagong trabaho. Dapat nilang subaybayan ang Silhouette Knights at kunin ang prinsesa ng Kuspritsa mula sa kanila buhay man o patay. Tumanggi si Curhilt na kunin ang trabaho dahil nakikita kung gaano ito kahirap. Gayunpaman nag-aalok sa kanya si Catalina na hindi niya napigilan kaya agad siyang pumasok sa trabaho.
Nang gabi ring iyon ipinadala niya ang isa sa kanyang mga assassin upang patayin ang prinsesa sa kanyang pagtulog. Sadly for him he is caught red-handed by Archie and Subdod. Pansamantala ang iba pang mga mersenaryo ay pumuslit sa pagawaan upang kunin ang Silhouette Knights. Si Ernie at ang kanyang mga tao ay nagsisinungaling at naghihintay na mahulog sila sa kanilang mga bitag. Kapag nasa malalim na sila inaatake nila silang lahat at nabawi ang kontrol sa kanilang Silhouette Knights. Si Curhill pagkatapos marinig ang kanyang mga tao na nababaliw ay nagpasya na labanan ang kanyang mga kaaway. Natagpuan niya si Edgar at ang kanyang Earl Cumber na sinusubaybayan siya at nagpasyang labanan siya sa pag-aakalang ito ay katulad ng huling pagkakataon. Nakalulungkot para sa kanya hindi dahil hindi siya hahayaan ni Edgar na manalo sa pagkakataong ito. Masyadong nasa sabik si Curhill at bulag na inatake si Edgar. Sinasamantala ito ni Edgar at ginagamit ito laban sa kanya. Kinabukasan pinasalamatan ni Eleanor si Ernie at ang kanyang mga tao sa muling pagligtas sa kanya sa pangalawang pagkakataon. Sa pagkakataong ito tumangala siya at nagpasyang umupo sa trono ng kaharian ng kanyang ama. Sa kabilang dulo ng mundo si Cristobal ay nakatanggap ng mahalagang impormasyon mula sa kanyang kapatid na babae si Catalina. Ito ay naghihikayat sa kanya na puntahan ang Pesky na si Ernie at ang kanyang banda ng mga inhinyero ng Little Mary. Pinagrally niya ang kanyang mga kabalyero at nagmarcha patungo sa bayan ng Nisher. Sa kanilang pagpunta doon tumakbo sila sa ilang maliliit na bayan sa kaharian ng Kushperchen at pinunasan ang mga ito sa balat ng lupa bago ipagpatuloy ang kanilang paglalakbay patungo sa bayan ng prinsesa. Ang fleet ni Cristobal ay binubuo ng 7 barkong pandigma kasama ang kanyang sarili ay inihatid sa gitna at lumapit sila sa bayan ng Nisher sa kalaliman ng gabi. Gayunpaman sa kanilang pagtataka tahimik ang buong bayan. Nang malapit na sila binibigyan ni Ernie ang kanyang mga tao ng hudyat na mag-strike. Halos kaagad sina Archie Addy Hammerdud at ilang iba pa ay naglalayon at nagpaputok ng mga sibat sa kalangitan upang mabutas ang mga barkong pandigma sa unahan nila. Ang mga sibat na ito ay nagawang ibagsak ang mga barkong 5 at 7. Pagkatapos muling nikarga ng pangkat ni Ernie ang kanilang mga sibat at nagpatuloy sa pagpapaputok. Nananatiling naguguluhan si To dahil hindi niya inaasahan ang ganoong bagay mula kay Ernie. Matapos magdusa ng mabibigat na pag-atake ang mga barko ay napilitang i-deploy ang Tyrantos. Sa sandaling makarating ang Silhouette Knight sa lupa si Edgar at ang iba pa ay lumabas mula sa pagtatago upang salakayin ang Silhouette Knights. Si Ernie ay nasisiraan na rin ng loob at handang sumama sa laban. Pinapilot niya ang kanyang demonyong Ikaruga at lumipad patungo sa mga barkong pandigma. Si Gages ay patuloy na nag-eespiya sa kanyang mahigpit na kaaway at nagmumura pa sa kanya. Sa isang segundo sinira ni Ernie ang 2 pang barko. Iminungkahi ng mga general ni Cristobal na umatras sila ngunit ang pagmamataas ni Cristobal ay hindi pumayag na gawin niya ang ganoong bagay. Sa halip inutusan niya ang kanyang mga tauhan sa lupa na patuloy na lumipat patungo sa bayan upang durugan ang prinsesa. Pinakawalan ni Emrys ang kanyang Golden Knight at pinunasan ang ilan pang mga tauhan ni Cristobal. Hindi nagtagal sina Archie Addy at maging si Ernie ay sumali sa labanan sa lupa. Sa huli napilitang umatras si Cristobal at ginawa niya ito sa kahihiyan. Sa halip na sundan siya sinabihan ni Gages ang kanyang mga tauhan na ihinto ang pagsunod sa barko at panoorin kung ano ang mangyayari sa ngayon. Sa sandaling iyon sinibat ng mga tao ni Ernie ang barko ni Cristobal at pinabagal ang kanilang then sinugod siya ni Ernie at tuluyang ikinabit ang sarili sa barko. Matapos masecure ang kanyang foothold sa barko inihanda niya ang kanyang sarili upang sirain ito sa wakas. Sa sandaling iyon pumasok si Cristobal sa kanyang Silhouette Knight at sumakay sa kanyang barko upang salakayin ng Night Runner si Ernie. Dinala ni Ernie ang laban kay Cristobal at ginamit ang kapangyarihan ng kanyang mech sa buong lawak nito. Sa isang punto sa laban huminto si Cristobal at sinubukang dalhin si Ernie sa kanyang tabi. Gayunpaman ipinaliwanag ni Ernie kung gaano siya kahalaga sa kaharian ng Fremble at ipinaalam nito kay Cristobal na hindi siya mabibili. Inis na inis siya kaya minumura niya si Ernie. Si Ernie ay nananatiling cool at binibigyan siya ng opsyon na sumuko na parang duwag. Ibaba niya ang kanyang kabalyero at isusuko ito kay Ernie para maligtas ang kanyang buhay. Naasar si Cristobal kay Ernie kaya napagpasyahan niyang isabotahe ang sarili. Binaril niya ang katawan ng kanyang barkong pandigma at bumaba kasama nito. Nagulat ang general ng digmaan at si Gages na ito ang kanilang mahal na prinsipe.
Nagpakamatay lang si Cristobal para iligtas ang kanyang pride. Nang makita ito sila ay umatras at nabubuhay upang lumaban sa panibagong araw. Kinabukasan bumalik ang mga bayani sa Nisha upang batiin si Reyna Eleonora. Natarante si Eleonora matapos makitang sugatan si Archie at sinubukan niyang gamutin ang mga sugat nito. Matapos ipaliwanag ang sitwasyon kay Catalina nangako si Gages na pagbayaran ng mga taong pumatay sa kanyang kapatid ang kanilang mga kasalanan. Binibigyan siya ni Catalina ng akses sa lahat ng kailangan niya para makabuo ng ultimate weapon. Ang pagkamatay ng Prinsipe Cristobal ay nagpabalik sa hukbo ng Zalotec sa kanilang kaharian. Sa kabilang banda si Eleonora at ang kanyang mga kabalyero ay pinupuri at sinasamba ng mga tao ng Fontaine habang nakuha nila ang kanilang mga lupain mula sa kaaway. Isang araw formal na isinumpa ni Archie ang kanyang katapatan kay Eleonora at pinahintulutan siyang umakyat sa podium upang tugunan ang mga tao ng Nisha at Fontaine. Sa talumpati iniaalok niya ang kanyang sarili at ang mga serbisyo ng kanyang mahal na kabalyero upang muling itayo ang bansa upang maging mas mahusay kaysa sa dati. Pagkatapos nito bumalik sa trabaho si Ernie at ang iba pa. Sa pagkakataong ito nakahanap si Ernie ng kakaibang berdeng material na tinatawag niyang ethrite. Ngayon ang material na ito ay imbensyon ni Gages na ginamit niya upang lumikha ng sarili nitong ether at gawin itong mana. Nangangahulugan ito na ang kanilang mga barkong pandigma at mga kabalyero ay hindi na mangangailangan ng ether mula sa himpapawid upang mapatakbo. Naguguluhan si Ernie sa imbensyon na ito at sa wakas ay iniugnay ito sa kung bakit at paano ginawa ang mga barkong levitate. Kinikilala niya ang imbentor ng material bilang isang henyo at nais na makilala siya balang araw. Matapos iligtas ang mga nasira ng kaaway bumalik si Ernie sa palasyo upang sagutin ang opisyal na tawag mula kina Eleonora at Martina. Pagdating doon pinasalamatan ni Martina si Ernie para sa lahat ng kanyang nagawa ngunit pagkatapos ay hiniling sa kanya na ibigay sa kanila ang mga labi ng mga silhouette ng kabalyero ng kaaway upang maitayo nila ang kanilang hukbo kasama nila. Pumayag si Ernie na ibigay sa kanila ang mga labi sa kondisyon na tulungan din nila ang kanyang sarili at ang kanyang koponan na buuin muli ang kanilang sariling Silhouette Knights. Walang nakikitang problema si Martina dito kaya nakipagkasundo silang dalawa. Samantala si David at Hammerdude ay nagreklamo ng kaunti tungkol sa pag-iiwan sa gilid habang ang iba ay nasisiyahan sa masarap na pagkain kasama ang Reyna. Sa susunod na ilang buwan lumikha ang mga Kushperchen ng mas maraming Silhouette Knight at nagawang itulak pabalik ang hukbong Zalotec sa kanilang mga hangganan. Isang araw matapos talunin ang huling hukbo ng Zalotec nagpalamig si Ernie at ang kanyang mga tao sa kapatagan ng Nisher. Sa sandaling iyon nakita nila ang isang kakaibang barkong pandigma na paparating sa kanila. Bumalik na pala ang general ng digmaan upang ipaghiganti ang pagkamatay ni Prinsipe Cristobal. Nang malapit na ang kanyang barko ang barkong pandigma ni Gahas aka ang Viber ay nagpaputok ng malaking laser beam sa kanila. Si Ernie at ang kanyang mga tao ay umiwas sa mga pag-atake ngunit muli ay natutuwa si Ernie na sa wakas ay magkaroon ng isang tunay na hamon. Inihahanda niya ang kanyang sarili at naghahanda upang labanan si Gahas at ang kanyang mga tauhan. Pagkatapos ng maingat na pagsusuri sa barkong pandigma ng kalaban nalaman ni Ernie na ito ay itinayo gamit ang disenyo ng isang Drake upang gawing mas madaling kontrolin ang pagmamaniobra. Gayunpaman tumanggi si Ernie na panghinaan ng loob. Sa halip hinimok niya ang kanyang mga tao na kontrolin ang karamihan upang maiwasan ang hysteria sa gitna nila habang nakikipaglaban siya sa The War General ay hindi rin umaatres habang papalapit siya kay Ernie sa mas mataas na bilis. Iniiwasan ni Ernie ang lahat ng pag-atake ng Viber habang pinag-aaralan niya ang lahat ng kanyang makakaya tungkol sa barko ng Viber. Samantala nilabanan ni Gustav si Diet sa lupa gamit ang kanyang knight na puno ng espada. Sinusunod ni Diet ang lahat ng pag-atake ni Gustav at naghahanda para sa isang counter. Samantala sina Archie at Addie ang bumaril ng mga sibat sa hangin para makaabala sa Viber. Ito ay mahusay na gumagana para Ernie upang makahanap ng isang pambungad. Inatake niya ang pagbubukas at sinisira ang gilid ng daungan ng barko. Patuloy na inaatake ni Ernie ang Viber at pinipilit silang sumisid pababa upang mawala ang kaunting altitude. Tumanggi pa ring umatras ang general habang kaharap niya muli si Ernie upang ipagpatuloy ang pakikipaglaban sa kanya. Si Diet naman ay pilit na sinasabayan ang mabilis na pag-atake ni Gustav.
Naghihintay siya ng bukas at ginamit ang kidlat upang salakayin si Gustav kapag nahanap niya ito. Pagkatapos ginagamit niya ang bawat huling piraso ng mana na natitira sa kanyang kabalyero upang lumikha ng isang pag-atake na sapat na malakas upang ganap na sirain ang kabalyero ni Gustav. Ang Battle of the Skies ay nagpapatuloy habang nalampasan ni Ernie ang mga pag-atake ng Viber. Patuloy niyang pinahina ang mga depensa ng Viber at nagiging masyadong mabilis ng isang kaaway para tanggalin ang Viber. Pagdating dito nagpa siya ang War General na gamitin ang kanyang trump card. Nag-deploy siya ng dilaw na alikabok na naglalaman ng mga metal fragment saltpeter at sulfur powder. Ang nakamamatay na timpla na ito ay siguradong magpapababa ng anumang jet engine thrust. Nabigo si Ernie na matanto ang panganib na kanyang kinaroroonan at bulag na lumipad sa usok. Nakalulungkot gumagana ang timpla at si Ikaruga ang mech ni Ernie ay nawalan ng tulak. Bumagsak si Ernie sa lupa at mabilis na inayos ang sarili sa pag-aakalang siya ay mahina. Pinaputok ng general ang kanyang huling mana laser beam kay Ernie. Nakita ni Ernie ang pag-atake na darating at pagkatapos ay ibinalik sa kanila ang katumbas na halaga ng mana. Sa puntong iyon ang Viber ay wala na sa mana. Kaya ang general ng digmaan ay kailangang umatras at tapusin ang labanan sa isang kurbatang. Si Ernie at ang kanyang koponan ay kumuha ng Major L sa araw na iyon dahil napagtanto nilang ang kanilang mga kaaway ay maaaring kasing lakas kung hindi man mas malakas kaysa sa kanila. Nangako si Ernie na sisiguraduhin na hindi na mahuhulog muli ang jet thruster sa mga ganitong kondisyon. Bumalik siya sa drawing board at patuloy na nagtatrabaho sa kanyang mga tao. Pagka-uwi binisita ng general ng digmaan si Gauhas sa kanyang pagawaan at nakita siyang nag-install ng isang espesyal na bagong asset sa Viber. Sa pagkakataong ito tinawag ni Gauhas ang kanyang imbensyon na Blood Grail, isang mas malaking aether reactor na may higit sa sapat na kapangyarihan upang pabagsakin ang anumang demonyo o jet thruster. Ang general ng digmaan na kalaunan ay nakilala bilang si Delio ay nagpapasalamat kay Gauhas sa paglikha ng gayong epektibong kahalimo upang tulungan sila sa kanilang pakikipaglaban kay Ernie. Pansamantala isinasama ni Catalina si Gustav sa isang lihim na silid kung saan makikita ang silhouette night ng Royal Family Holcolorex. Tinitigan ni Gustav ang maringal na kabalyero at labis na nasa sabik nang bigyan siya ni Catalina ng pagmamay-ari nito. Sa sandaling iyon inaayos ni Ernie ang isang pulong sa kanyang mga tao upang pag-usapan ang mga plano sa labanan at iba pa. Ipinaliwanag niya sa kanyang mga tao na nilagyan na niya ng filter ang jet thruster kaya hindi na sila dapat mag-alala tungkol sa usok ng kamatayan. Sa halip sundin na lang nila ang bawat galaw niya para mapabagsak ang kalaban. Sa isang punto ang buong koponan ay naging labis na natakot sa pag-atake sa kaaway ng direkta. Gayunpaman pumasok si Eleonora at isinuko ang kanyang sarili at ang kanyang hukbo upang tumulong na mapabagsak ang kaaway. Ang bawat tao ay agad na nakikita ang maliwanag na bahagi ng plano at salamat sa Reyna para sa pagdating sa clutch. Sa susunod na eksena nakipag-usap si Eleonora sa kanyang mga tao at hinikayat silang seryosohin ang kanilang susunod na laban. Pinupukaw niya ang espiritu ng pakikipaglaban sa kanyang mga tauhan at tinapos ang talumpati. Kasunod ng talumpati nakipagpulong si Eleonora kay Ernesty at humingi ng paumanhin sa paglalagay ng napakaraming responsibilidad sa kanya. Medyo tinukso siya ni Ernie at lahat ay nagtawanan bago magsimula ang tunay na laban. Sa susunod na mga araw ang hukbo at silhouette ng mga kabalyero ng Kuspritsa ay nakipaglaban sa Zulaudek. Salungat ang mga espada at nahuhulog ang mga kabalyero sa isang gabi sa panahon ng labanan. Si Commander Kunitz mula sa hukbo ni Eleonora ay namumuno sa isang tagong koponan kasama ang Asher Hawks upang makalusot kay Delvenkal at ibaba ito mula sa loob. Mukhang gumagana ng kaunti ang planong ito. Gayunpaman mabilis na tumabi ang mga bagay nang tuluyang lumapit ang Drake kay Delvenkal. Si Ernie at ang kanyang mga tao ay sumakay din sa kanilang sariling levitate warship at humarap sa Drake. Si Ernie sa kabilang banda ay nagpapilot sa kanyang Ikaruga at inihahanda ang kanyang sarili para sa round 2 ng kanyang digmaan kay Gauhas. Matapos magpalitan ng mga salita sa isa't isa parehong sinimulan ni Ernesty at Gauhas ang kanilang malaking laban. Samantala inutusan ni David ang kanyang mga tao na pabagsakin ang ulupong gamit ang kanilang anti-airship. Mabilis silang nakita ng ulupong at pinaputukan sila ng mga bala. Hinayaan ni David na makalapit ng husto ang kanyang barko at pagkatapos ay lumiko ng napakabilis sa kanan.
Hinahabol ng ulupong ang barko at umakyat sa mga ulap isang angkop na altitude para sa kanila upang lumabas ng lahat. Sinimulan ng mga tauhan ni Ernie ang kanilang pag-atake sa pamamagitan ng pagpapaputok ng sibat patungo sa ulupong at pinahintulutan ng ulupong na barilin ang sibat. Matapos gawin ito ang mga globule ng langis ay tumalsik sa katawan ng ulupong. Pagkatapos ay binaril ni Ernie at ng kanyang mga tao ang mga globules gamit ang mga ball ang apoy upang sunugin ang mga ito. Sa loob ng ilang segundo ang buong katawan ng ulupong ay natatakpan ng apoy. Lalong lumalapit si Ernesty sa kanila at naghahanda para sa kanyang huling preemptive strike. Bago siya makalapit hinimok ni Gaha si Dalijos na gamitin ang Blood Grail Reactor. Ang general ng digmaan habang pinag-iisip ang gamitin ang mga ito nalaman na ang kanilang lungsod sa ibaba ay nakapasok mula sa loob. Ibinigay niya ang utos na ilabas ang Grail ng dugo at hayaan itong kumalas. Ang Blood Grail ay lumilikha ng pulang aura sa paligid ng ulupong at nagbibigay ito ng mas malaking hitsura. Si Ernie at ang iba ay medyo nabigla sa imbensyon na ito ngunit si Ernie bilang matigas ang ulo na bata ay patuloy na umaatake sa barko. Nakalulungkot wala sa kanyang mga pag-atake ang gumana laban sa ulupong dahil ang power output nito ay tumaas ng 10 beses. Bumalik sa lupa humarap si Edgar sa estremador na si Gustav. Sa wakas ay pinakawalan ng Asherhawk ang drawbridge na nagbibigay daan sa higit pang reinforcement na atakehin ang Zalud X Black Knights. Samantala nagpa siya si Ernie na gumawa ng isang mapanganib na diskarte. Pinagaan niya ang kanyang ikaruga binunot ang kanyang dalawang pronged na sibat niload ito ng maraming mana upang lumikha ng kidlat at sinisingil ang aura ng ulupong para tumago sa aura at atakihin ang tunay na punto ng barko. So far so good. Gumagana ang plano ni Ernie habang tinutusok niya ang malakas na aura at inaatake ang totoong barko. Ang away ni Gustav at Edgar ay umiinit sa bawat minuto. Pilit na sinasabayan ni Edgar ang mabilis na pag-atake ni Gustav. Sa isang punto sa huli ay hawak niya ang mga espada ni Gustav sa lugar at binitag si Gustav para sa isang papasok na pag-atake mula sa ibang tao. Bago maalis ni Gustav ang kanyang sarili sa sitwasyon dumating si Imrise at itinaboy siya palayo sa kanyang Silhouette Knight. Sa ilang metro lamang ang pagitan niya at ng tunay na barkong ulupong sinalakay ni Ernie ang barko gamit ang lahat ng mayroon siya. Nagawa niyang mapunta ang maraming beam sa Viper ship at sinisira ang Blood Grail aura. Kapag tapos na siya sa barko ang natitira na lang ay sapat na kapangyarihan para mapilot ang barko para sa isang huling pagtakbo. Inamin ni Dolorios ang pagkatalo ngunit pagkatapos ay nagpa siya na ibagsak ang barko sa kuta at patayin si Eleanore sa pagsabog. Sa kabutihang palad mabilis na naintindihan ni Ernie ang kanyang plano kaya't sinundan niya ito pababa ng mga ulap upang pigilan siya. Naabutan ni Ernie ang barko at pinalakas ang kanyang mga jet thruster sa buong lakas nito habang kinokontra niya ang bilis ng barko upang pabagalin ito. Gayunpaman hindi ito sapat para pigilan si Dolorios habang patuloy niyang pinapaputok ang kanyang mga purple beam sa base ng Reyna. Si Archie nang hindi nag-iisip ay pumasok sa kanyang Centurion Knight at sumugod patungo sa sabungan. Doon pinutol niya si Dolorios mula sa mga kontrol at sa wakas ay pinahintulutan ang barko na i-redirect ni Ernie sa isang ligtas na lokasyon kung saan bumagsak. Hinimok ni Ernie si Archie na talikuran ang laban ng Centurion at tumalon sa kanyang mga bisig upang siya ay mailigtas. Ginawa lang iyon ni Archie at naliligtas kaagad. Nang gabing iyon natapos ang mahabang labanan sa pagitan ng Zalaudek at Kushpraka. Noong tagsibol ng kanlurang taon ng 1823 ang mga puwersa ni Zalaudek ay sumuko sa Occidents at si Eleanore ay opisyal na kinoronahan upang mamuno sa Kushpraka bilang reyna. Ilang araw pagkatapos ng labanan inayos ni Ernie at ng kanyang mga kasamahan ang kanilang mga gamit para umalis sa Kushpraka patungong Fremville. Bago umalis nagpa siya si Eleanore na sabihin ang kanyang huling palm sa isang espesyal na tao. Bumisita siya kay Archie at nagpasalamat sa pagligtas sa kanya noon. Natahimik siya at inaasahan na yayakapin siya o hahalikan ni Archie o kung anuman. Gayunpaman ang aming anak na si Archie ay nakatayo sa malayo at lumayo. Binigyan siya ni Eleanore ng mahabang yakap at sa wakas ay pinakawalan siya. Makalipas ang ilang oras si Ernie at ang kanyang pangkat ng masayang mga inhinyero at Night Runner ay sa wakas ay bumalik sa kanilang bayan gamit ang kanilang sariling levitate ship. Sa kabilang banda naabutan ni Gage si Ernie at ang kanyang mga tao patungo sa Fremville.
Pinag-aaralan niya ang mga bagong modelo para sa silwete na barko at nangako siyang babalik na may dalang mas mahusay. Sa susunod na eksena, pinasalamatan muli ni Ambrosio si Ernie at ang kanyang koponan sa pagpapanumbalik ng kapayapaan sa Occident. Humingi siya ng reward kay Ernie at humiling si Ernie na bigyan siya ng isang maliit na lab para sa kanya at sa kanyang team. Matapos makuha ang kanyang laboratorio, hinikayat ni Ernie ang kanyang koponan na patuloy na lumaban at lumikha ng higit pang mga kabalyero upang matupad ang lahat ng kanilang mga pangarap. Sa susunod na ilang buwan, mas produce si Ernie ng mga levitate ship at pinapayagan ang mga komersyal na flight sa mga bansa.